Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. Kabanata 2001 hanggang 2010. Matako Demonic Bird. Nawala si Bayanlong ng ganun lang. Napatingin ang lahat kay Bayanlong na naging mommy. Matandang bayan. Si Yao Buyan, na may magandang relasyon kay Bayanlong, ay sumigaw sa nanginginig na boses. Ngunit huli na para sabihin ang anumang bagay ngayon. Patay na si Bayanlong. Naging mommy siya matapos masilaw ng kumikislap na ilaw ng inscription sa ilalim ng kabaong ng dugo saglit. Tila ang lahat ng dugo at sigla ni Bayanlong ay hinigop ng sabay-sabay, at walang pagtutol. Alam mo, si Bayanlong ay isang middle grade na Hanyuan Daoist na immortal. Siya ay natapos ng ganoon lang. Nagulat at natakot ang lahat. Ano ba ang nangyayari? Nakita lang ng lahat na kumikislap ang ilaw ng dugo, at si Bayanlong, isang middle grade Hanyuan cultivator, ay namatay. Hindi nila nakita kung sino ang pumatay sa kanya o ang tiyak na paraan ng pagpatay sa kanya. Ito ang katakutan. Ikinumpas ni Yang Yiu ang kanyang kamay para harangan si Yao Buyan. Natatakot siya na si Yao Buyan ay sumugod sa kasabikan. Ngayon ang sitwasyon ay hindi malinaw, at hindi niya maaaring hayaang mangyari muli ang anumang bagay. Sa panahong ito dinalaman ng lahat na ang mga inscription na may kulay dugo sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang maglabas ng malabong kulay dugo na halo. Tila binuksan ni Bayanlong ang mga inscription sa buong lupa sa isang galaw. Ano sa tingin mo, Lao Bao? Tanong ni Yang Yiu kay Bao Shuanguang. Sa opinyon ni Yang Yiu, ang mga inscription dito ay maliwanag na kakaibang porma sayon. Guro, ito ay mukhang isang uri ng porma sayon, ngunit hindi ko pa nakita ang layout ng mga naturang inscription, at talagang hindi ko makita ang susi. Mataimtim na sabi ni Bao Shuanguang. Ang pagkamatay ni Bayanlong ay agad na nagdala sa damdamin ng lahat sa mababang punto. Mag-ingat ang lahat, huwag mapalapit sa pabilog na pattern ng mga inscription sa kabaong ng dugo. Malakas na sigaw ni Yang Yiu, at pinagmasdan din ang kabaong ng dugo. Ngayon ang kapaligiran na ito ay napakamali. Ang lugar kung saan sila ay mukhang daan-daang metro kwadrado, at ito ay napapaligiran ng malabo na ambon ng dugo. Ang parehong ay totoo para sa 100 metro sa itaas ng ulo, at ang mga paa ay tila nakatayo sa transparent na salamin, na nakaukit na may komplikadong mga inscription. Ang mga ugat ng bawat inscription ay nagtatagpo sa kabaong ng dugo, na bumubuo ng isang bilog na may diameter na higit sa 30 metro. Ang kabaong ng dugo ay biglang lumitaw 1 metro sa itaas ng pabilog na inscription, at tila may isang uri ng kapangyarihan na hindi nakikita upang hawakan ang kabaong ng dugo. Mayroon ding mga mahinang inscription sa tunog ng dugo, na tila bahagyang naiiba sa mga inscription sa ilalim ng lupa. Paano naman ngayon? Nang si Bayanlong ay naging mommy, ang mga inscription sa buong transparent na lupa ay tila na-activate at nagsimulang kumislap ng halos. Alam ng lahat na ang pabilog na inskripsyon na lugar sa ilalim ng kabaong ng dugo ay isang ipinagbabawal na lugar, at ang kabaong ng dugo ay ang pinakapinagbabawal sa mga ipinagbabawal na lugar. Ang pagkamatay ni Bayanlong ay dapat na may kaugnayan sa kabaong ng dugo. Ang problema ngayon ay alam ni Yang Yiu na hindi lang basta sasabihin na magiging maayos sila kung hindi sila lalapit sa kabaong ng dugo o pumasok sa pabilog na inscription. Dahil natagpuan niya na ang lugar kung nasaan sila, o ang mga inscription sa buong lupa ay kumikinang. Kumikislap na may malabong kulay dugo na halo, bagamat wala siyang nahanap sa ngayon, naisip niya ang kakaibang pagkamatay ni Bayanlong ngayon, at naramdaman na hindi ito magandang bagay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, dali-dali niyang sinabi, lahat, tingnan mo kaagad kung mayroon bang lugar na walang mga inscription. Ang mga inscription na ito ay kumikislap, na hindi naman magandang bagay. Pagkatapos ng order, nagkalat ang lahat para mag-check. Ngunit ang tanawin ay malinaw, iyon ay, isang espasyo na 100 metro kwadrado, na makikita sa isang sulyap. Alam ni Yang Yian na ang posibilidad ay hindi maganda, ngunit walang magandang pagpipilian sa oras na ito, kaya maaari lamang niyang hayaan ang lahat na subukan ang kanilang kapalaran. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang lahat, at gaya ng inaasahan, ganoon din ang sitwasyon sa paligid. Ang 4 na Grandmaster ay nasa parehong sitwasyon. Sa likod ng ambon ng dugo ay isang hindi nakikitang hadlang. Sinuri ko pa ang kalangitan. Walang paraan. Mayroong isang napakalakas na hadlang sa invisible space, na hindi matitinag. Tila nagpakita kami sa isang saradong espasyo. Ang pagkakaiba lang sa buong espasyo ay ang kabaong ng dugo. Lumapit si Ding Hepeng para magulat, at ganoon din ang sitwasyon ng iba pang bumalik. Medyo mabigat ang puso ni Yang Yian. Sa oras na ito, sinabi ni Bao Shuanguang, hindi tama ang master, tayo.
Ang mga inskripsyong ito na nagpapalabas ng dugo sa ilalim ng ating mga paa ay tila sumisipsip ng ating kakanyahan. Ang mga salita ni Bao Shanguang ay nagpang-inig sa lahat sa kanilang mga puso. Lahat sila. Bitawan mo ang isip nila para maramdaman ito. Oo naman, kahit na ito ay napakahina, ito ay talagang sumisipsip ng kanilang kakanyahan, dugo at chi. Kaya mo bang subukang lumaban? Sabi ni Yang Yiu na may malungkot na ekspresyon. Una niyang sinubukang labanan ang di nakikitang kapangyarihan ng mga inskripsyon na sumisipsip sa kanyang kakanyahan, ngunit hindi ito gumana. Ito ang hindi nakikitang pandarambong sa himpapawid, at hindi na ito mapipigilan. Kahit na ito ay napakahina, ang kakanyahan sa katawan ay talagang nawala. Ito ay napaka-weird. Hindi umubra. Ito ang paraan ng pagpapakulo ng Poloka sa maligamgam na tubig. Hindi natin ito mapipigilan. Sa bilis na ito, maaaring okay na ito pansamantala, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang ating kapalaran ay magiging katulad din ni Bayan Long. Lahat tayo ay hihigop ng buong katawan at sigla at magiging isang mummified na bangkay. Sabi ni Bao Shanguang. Hindi na tayo makapaghintay ng ganito. Dapat gumawa tayo ng paraan. Mas mabuting sabihin ang talamak na pagpapakamatay kaysa pakuluan ang Poloka sa maligamgam na tubig. Ngayon tila ang kakaibang pinagmulan ay ang kabaong ng dugo. Hindi na kami makapaghintay na mamatay. Subukan nating salakayin ang kabaong ng dugo ng magkasama. Sabi ni Xing Yuanming. Nakinig si Yang Yiu kay Xing Yuanming at tumango, ngunit ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Bayan Long kanina ay malinaw pa rin sa kanyang isipan, kaya wala siyang magawang padalos-dalos. Kung i-provoke niya ang kabaong ng dugo, sino ang nakakaalam kung lahat ay mapapatay sa isang iglap? Masyadong masama. Maghintay ang lahat, titingnan ko at iisipin ko ang isang paraan. Matapos tingnan ni Yang Yiu ang lahat, lumakad siya ng ilang hakbang pasulong at pumunta sa gilid ng pabilog na inscription. Siyempre, hindi siya nang ahas na lumapit sa pattern ng inscription. Ang lahat ay nasa dilim dito at walang nakikitang pagkakaiba. Buti na lang at may magic bird sa tabi niya. Sa pagtingin sa kabaong ng dugo, tinanong ni Yang Yiu ang mahiwagang ibon, "Uwak, bakit narito?" Inscription pattern, mayroon bang kakaiba sa kabaong ng dugo? Nararamdaman nating lahat ang asensya sa ating katawan na umaagos. Ano ang maaari nating gawin ngayon? Nagtanong siya ng ilang sunod-sunod na tanong, naghihintay sa sagot ng Diyos at Demon Bird. Gayunpaman, kahit na tinanong niya ang lahat ng mga katanungan, hindi siya nakakuha ng tugon mula sa Diyos at Demon Bird. Uwak. Wala pa ring tugon. Ibon na may halong buhok. Galit na galit si Yang Yiu. Hinampis niya sa ulo ang Diyos at Demon Bird. Nakatulog ang ibon sa kanyang balikat, ngunit hindi nagsalita. Alam ni Yang Yiu na narinig nito ang boses niya. Ngayon ay hindi niya alam kung anong init ang ibinabato nito. Mahinang manok, mahinang manok, mahinang manok. Sa wakas ay nagsalita ito, ngunit nagsimula ito sa isang sumpa. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, sabihin mo sa akin kaagad, paano natin masisira ang sitwasyong ito? Tinanong ni Yang Yiu ang Diyos at demonyong ibon sa pamamagitan ng voice transmission. Ikaw mahinang manok, may nakalimutan ka ba? Kung may gusto kang itanong sa akin, magpakita ka ng saloobin at sinseridad. Kung hindi, kalimutan mo na, at alam ko lang ang sitwasyon dito, pero hindi ko sasabihin sa iyo. Ang mga salita ng Diyos at Demon Bird sa sandaling ito ay lubhang nakakairita, at ang kanyang mga salita ay nagpapaalala kay Yang Yiu kung may nakalimutan ba siya. Galit na galit si Yang Yiu kaya gusto niyang durugan ang ibong may halong buhok hanggang mamatay. Ngunit sa wakas ay naalala niya na nangako siya sa may halong buhok na ibong ito na gagantimpalaan niya ito ng Jin Yuan Daloo Immortal Pill kung sinira nito ang pagbuo ng Magic Dragon. Mukhang nakalimutan na niya talaga ito. Alam ang karakter ng lalaking ito, ibinalik ni Yang Yiu ang isang Jin Yuan Daloo Immortal Pill at sinabing, "Heto na. Napakaliit mo, at hindi ko sinabing hindi ko ito ibibigay sa iyo. Hehe, mas matalino ka kaysa sa iba. Kapag nakipagdeal sa iyo, magiging pera sa isang kamay at mga kalakal sa kabilang banda, kung hindi, magdurusa ako." Tumawa ang God and Demon Bird, ibinuka ang bibig at direktang lumunok ng Jin Yuan Daloo Immortal Pill. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiu at sinabing, "Ikaw. Hindi ka ba natatakot na mapuno ng kamatayan? Dapat mong malaman na ito ang Jin Yuan Daloo Immortal Pill." Maliit ang katawan ng ibon na may halong buhok, ngunit ibinuka lang nito ang bibig at diretsyong nilunok. Hindi ba ito natatakot na sumabog at mamatay? Sa tuwing umiinom siya ng isang tableta, ang antas ng kanyang paglilinang ay mapapabuti ng isang maliit na kaharian. Kinuha din ito ni Ding Hepeng at ng iba pa, at lahat sila ay nakalusot sa kanilang mga antas ng paglilinang.
Sapat na para ipakita ang kapangyarihan ng Jinyuan Daloo Immortal Peel. Ngunit ang kinakain lang ito ng ibong may halong buhok na parang candy beans. Ako ang numero 1 banal na ibon sa 3 kaharian, ngunit ikinukumpara ako sa isang mahinang tulad mo. Nakakakain ako ng mga elixir na 10 beses na mas masarap kaysa sa mga ito bilang candy beans. Gusto ko lang ang lasa. Ano ang malaking bagay? Okay naman ang lasa. Hindi ko ito nalasahan noong huling beses na kumain ako ng isa, ngunit sa pagkakataong ito ay nalasahan ko ito. Gusto mo ng isa pa? Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kabaong ng dugo. Ang Diyos at Demon Bird ay sumampal sa mga labi nito at hiniling kay Yang Yiyo na ipagpatuloy ang paghingi ng higit pa. Say it, ibinigay ni Yang Yiyo ang huling Jinyuan Daloo Siyandan sa Diyos at Demon Bird. Siya ay kumbinsido sa taong ito at alam kung anong uri ng karakter ang Zama Bird. Inilabas na lang niya ang huling Siyandan at ibinigay ito, para hindi ito laging isipin ng Zama Bird. Hehe, mas maganda ito. Ngumiti ang Diyos at Demon Bird at nilamon ang pangalawa. Mabubusog ka, pagmumura ni Yang Yiyo. Talagang nakumbinsi siya sa ibong Zama. Kabanata 2002, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Diyos at demonyo. Hindi nakakagulat na ang pangalawang Jinyuan Daloo Peel ay kinain din ng may halong buhok na ibon tulad ng pagkain ng candy beans, at walang nangyari. Ang pagkain ng ganitong uri ng walang kamatayang tableta ay parang pagkain ng mga spirit stone. Sa mga salita ng ibon na may halong buhok, gusto lang nito ang lasa ng walang kamatayang tableta. Nais ni Yang Yiyo na sampain ang alibughang anak. Ang ganitong tableta ay maaaring magbigay ng hindi bababa sa garantiya na ang isang Daloo ay mapopromote sa Hanyuan. Ngunit ito ay nasayang ng ibong may halong buhok. Talagang nabalisa si Yang Yiyo, ngunit wala siyang magagawa. Kanino siya hihingi ng tulong sa ibong may halong buhok? Walang paraan. Sa katunayan, alam niyang na ang ibon na may halong buhok ay talagang kakaibang nilalang. Bukod sa iba pang mga bagay, maaari nitong kainin ang Jinyuan Daloo Peel na parang candy bean snack nang walang anumang problema. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong nilalang. Kahit siya ay hindi nang ahas na lunukan ang dalawang magkasunod na Jinyuan Daloo Peels. Alam niya na ang pamumuhunan sa ibong may halong buhok ay maaaring magkaroon siya ng malaking kita sa hinaharap. Ngayon lang siya nakaramdam ng kaunting kirot sa kanyang puso. Mabuti na lang at wala na ang huling immortal na tableta sa kanyang katawan, kaya hindi na mag-aalala ang ibong may halong buhok dito. Bilasan mo at sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon ngayon? Paano natin ito malulutas? Hinimok ni Yang Yiyo ang Diyos at ibong demonyo. Isang tao at isang ibon ang nakatayo sa gilid ng pattern ng inscription at bamulong, ngunit si Ding Hepeng at ang iba pa ay medyo nalilito. Siyempre, sa mga taong ito, si Zexang lang ang nakakaalam ng ilang bagay tungkol sa Diyos at Demon Bird. Alam niya na si Yang Yiyo ay humihingi ng solusyon sa Diyos at Demon Bird, at hindi siya nag-alala o nag-iba-iba. Pero hindi alam ng iba. Bukod dito, hindi kailanman sinasadyang ipinakita ni Yang Yiyo ang Diyos at Demon Bird sa harap ng lahat. Nakita lang ng lahat ang isang itim na ibon na natutulog sa balikat ni Yang Yiyo. Walang espesyal tungkol dito. Inakala lang nila na ito ay isang alagang ibon na pinalaki ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, nang makita si Yang Yiyo na nakatayo doon na hindi gumagalaw, medyo nababalisa sila, ngunit wala silang pagpipilian kundi maghintay. Sa kabilang panig, si Yang Yiyo ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa Diyos at Demon Bird. Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, hindi ako sigurado noon, ngunit nang makita ang mga inscription at pormasayon na ito, napakasigurado kung may nabuhay na maguli dito. WHO. Tanong ni Yang Yiyo na nakakunot ang noo. Upang maging tumpak, maaaring ito ay isang Diyos ng demonyo. Sinabi ito ng Magic Bird na may pambihirang seryosong tono. Natural na maririnig ni Yang Yiyo ang kataimtaiman sa mga salita ng ibong ito na may halong buhok. Hindi niya alam kung ano ang isang demonyong Diyos, o ang mga gawain ng angkan ng demonyo, ngunit ito ay napakahusay sa tunog. Siya. Hindi naiwasang magtanong, sabihin mo sa akin ng detalyado. Ang demonyong Diyos ba ay isang angkan din ng demonyo? Paano maihahambing ang Diyos ng demonyo sa isang mataas na antas na immortal? Paano mo malalaman na ito ay isang Diyos ng demonyo? Nagtanong si Yang Yiyo ng 3 tanong sa isang hininga. Bakit ka ba nagmamadali, bata? Isa-isa kong sasabihin. Ungol ng Magic Bird. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, una sa lahat, nakakasigurado ako na dapat mayroong isang demonyong Diyos dito, o sa mas tiyak, sa kabaong na ito ng dugo. Pangalawa, ang mga inscription at pormasayon na ito ay hindi mga inscription na matatagpuan sa mundo ng mga engkanto. Ito ay napakasinaunang mga inscription ng demonyo. Ang mga ito ay mga inscription na ginamit sa pagsamba, pagtawag o pagbuhay sa mga Diyos ng demonyo. Matagal ko na silang nakita. Pangalawa, ang mga immortal ay wala.
Maging ang mga immortal na umiiral sa pinakamataas na kaharian ng mundo ng mga engkanto ay mga langgam sa harap ng mga Diyos ng demonyo. Ang mga Diyos ng demonyo ay mga nilalang na nalampasan ang antas ng mga immortal. Sa sinaunang prehistoric na panahon, may mga demonyong Diyos at maging mga Diyos sa sansinukob na ito. Ako ay isang pag-iral sa panahong iyon. Ito ay lamang na ang paraan ng langit ay may reincarnation at sakuna, at ito ay hindi transcendent. Kahit ang Shinho City ay hindi may iwasang may libing sa sakuna. Siyempre, maaari mong ituring ang sakuna na ito bilang isang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, isang labanan sa pagitan ng pinakamataas na nilalang sa universo. Pagkatapos ng isang sakuna, ang lahat ay mawawasak, ngunit pagkatapos ng lahat, sila ang pinakamataas na antas ng mga nilalang, at mayroon pa rin silang mga paraan upang mabuhay. Halimbawa, nakaligtas ako, ngunit may nangyaring mali at nagkaroon ng mga problema ang aking magic power. Mayroon ding mga makapangyarihang tao na papasok sa reincarnation sa pamamagitan ng reincarnation upang maiwasan ang sakuna, o magtago sa kung saan, ngunit ang presyo ay napakataas, at hindi madaling makalabas. Ngunit ang sakuna ng mga Diyos at demonyo ay isang kalamidad na naglalayon sa mga pinakamataas na nilalang na iyon, at hindi ito makakaapekto sa mga nilalang sa ibang mga kaharian, tulad ng fairyland na kinaroroonan mo ngayon at ang mundo ng paglilinang at iba pang mga mundo, malaki at maliit, ay hindi maaapektuhan. Sa ganitong paraan, nandoon pa rin ang mana. Sa pagsasalita tungkol sa pamana ng paglilinang sa mundo ng engkanto, sa mundo ng paglilinang at iba pang mga kaharian, silang lahat ay mga alagad ng mga Diyos at mga demonyo. Bago sila makatakas sa sakuna, natural silang mag-iiwan ng mga paghahayag para sa kanilang mga disipulo. Halimbawa, itong kabaong ng dugo ay bunga ng isa sa mga paghahayag. Ito ay isang inscription ng produkto ng panahon ng mga Diyos at demonyo. Sa tingin ko ito ay ginagamit upang ipatawag ang kaluluwa ng isang makapangyarihang Diyos ng demonyo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko noon na ang nawasak na lungsod ng demonyo ay mukhang isang lungsod ng pag-aalay. Ngayon ay mapapatunayan na ang demonyong lungsod na ito ay itinayo upang ipatawag ang isang tiyak na Diyos ng demonyo, kaya ang mga nilalang ng buong lungsod ng demonyo ay inilibing. Sa automatikong pagbabagong nagaganap isang beses sa bawat 900 taon, nilalamon nito ang mga kaluluwa ng hindi mabilang na mga magsasaka ng demonyo sa Demon City. Pagkatapos ng ebolusyon ng panahon, marahil ay maaari talagang ipatawag at buhayin ang Demon God. Ang kilos na ito ay talagang malupit. Ang mga demonyo ay talagang nabubuhay na nilalang. Ginamit nila ang mga demon cultivator ng isang lungsod para buhayin at ipatawag sila, at isinakripisyo nila ang mga kaluluwa ng demonyo, hindi sila binigyan ng pagkakataong muling magkatawang tao. Ang mga paraan ay talagang malupit. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga demonyo at mga immortal. Ang mga immortal ay hindi tatawag o bubuhayin ang isang demonyong Diyos sa halaga ng mga buhay na nilalang sa buong lungsod na hindi na muling magkatawang tao. Ang mga demonyo ay naging sukdulan sa kanilang paglilinang, at ang mga demonyo lamang ang makakagawa ng gayong mga bagay. Sinabi ng Diyos at demonyong ibon ang huli, at medyo hindi kapanipaniwala. Nagulat din si Yang Yiyo nang marinig niya ito, ngunit nataranta rin siya. Pagkatapos ay nagtanong siya, Diyos ng demonyo, Diyos at demonyo. Ano ang pagkakaiba? Ang Diyos at Demon Bird ay nagsabi, ang pagkakaiba ng isang salita ay gumagawa ng isang mundo ng pagkakaiba. Maari mong ituring ang Demon God bilang ninuno ng mga nagsasaka ng mahika. Ang salitang, demonyo, ay nauuna. Ang pag-iral na lumampas sa antas ng mga immortal ay tinatawag na Demon God. Iyon ay ang demonyo ng Shinto. At ang Diyos ay ang Diyos tao. Ang Diyos at ang demonyo na binanggit ko noon ay dalawang magkahiwalay na konsepto. Ang Diyos ay ang Diyos tao, at ang demonyo ay ang demonyong Diyos. Ang Diyos tao ay ang ninuno ng mga nagsasaka ng mga immortal. Ganun din, ang Shinto na nalampasan ang antas ng mga immortal noong panahong iyon, ang dalawa ay nasa parehong antas, ngunit ang mga paraan na kanilang hinahanap ay magkaiba at ang mga landas na kanilang tinatahak ay magkaiba. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Diyos at demonyo, pinaghiwalay, ang demon ay ang Demon God, at ang nakamit ang antas ng Shinto ay ang Demon God. Nang marinig ito ni Yang Yiyan, biglang pumasok sa kanyang isipan ang kwento ng espiritu ni Chen Kun at ng kaluluwang Kilin. Ayon sa kanila, pagkatapos ng pinakamataas na antas ng paglilinang ng mga immortal, ang isa ay dapat na ang Shinto, ngunit ang ilang mga Diyos ay pinipigilan ang mga immortal upang makamit ang Shinto, at maging ang lugar ng libingan ng God Cemetery ay nauugnay dito. Ngayon nakikinig sa Diyos at demonyong ibon, tila ang Diyos at demonyo ay nakatagpo muli ng ilang sakuna, kaya't iniwasan nila ito o ginamit ang paraan ng reinkarnasyon. Ang dalawa ay parang walang kaugnayan, ngunit naramdaman nila na dapat mayroong koneksyon. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na sabihin ang mga pagdududa sa kanyang puso, gustong marinig kung ano ang sasabihin ng Diyos at Demon Bird. Dahil dito, ang Diyos at demonyong ibon ay nagmuni-muni sandali at nagsabi,
walang silbi para sa iyo na malaman ang mga bagay na ito ngayon, dahil ang iyong paglilinang ay hindi kwalipikadong malaman. Kapag tumayo ka sa tuktok ng pyramid ng mga immortal balang araw, natural mong malalaman ang mga tanong na ito. Mahina ka lang ngayon, huwag ka nang magtanong, malalaman mo rin sa hinaharap. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang problema sa harap mo. Upang masira ang pagbuo na ito, ang kabaong ng dugo ang susi. Ang pagbubukas ng kabaong ng dugo ay natural na masisira ang magic formation na ito na inilatag sa isang panahon, ngunit ang kahirapan ay napakalaki na wala akong magagawa tungkol dito. Matagal ka nang nagsasalita ng walang kaparirikan, ibig mong sabihin walang paraan. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ito. Nagsumpa ang Diyos at demonyong ibon, sinabi kong basagin ang porma sayon at ang kabaong. Hindi ba solusyon iyon? Kung masira ang kabaong ng dugo, natural na masisira ang inscription magic formation dito. Hindi ka nito sisipsipin sa mga mummies. Ano pa ang gusto mo? Anong kalokohan? Ang susi ay, mayroon ba akong lakas na humakbang sa pattern ng inscription na ito? Si Bayanlong, isang middle grade Hanyuan Daoist na walang kamatayan, ay naging isang mummified na bangkay pagkatapos ng isang hininga. Sa tingin mo gaano ako kalakas kaysa kay Bayanlong? Hinihiling mo ba na mamatay ako? Kung namatay ako, paano mo ipapaliwanag sa aking matanda? Sino ang magpapadalisay ng mga walang kamatayang table task para sa isang bastard bird sa hinaharap? Nagalit si Yang Yiyu at isinumpa ang Diyos at Demon Bird. Totoo iyan. Nakalimutan ko na mahina kang manok. Kung pumasok ka ng ganito kalakas, mapapawi ka. Pero totoo. Sa palagay ko kahit ang immortal na antas ay hindi nang ahas na pumasok sa inskripsyon na ito. Mahirap ito. Nag-usap ang Diyos at Demon Bird sa kanyang sarili sa dulo, na parang nag-iisip ng solusyon. Gayunpaman, hindi napigilan ni Yang Yiyu na pigilan ang Diyos at Demon Bird matapos marinig ang huling pangungusap nito at sinabing, tumigil, tumigil, huminto. Muntik na akong makalimutan. Dahil sinabi mo na kahit ang immortal na Panginoon ay hindi nang ahas na tumapak sa inscription magic array na ito, bakit pumasok si Luoyang? Ang aura ni Luoyang ay nagpapatunay na siya ay malamang na nasa loob ng kabaong ng dugo sa sandaling ito. Anong nangyayari? Dapat mong malaman na si Luoyang ay isa lamang immortal lord. Paano siya nakapasok? At nakarating na tayo dito, at masasabing nakaligtas tayo sa siyam na pagkamatay. Kahit na si Luoyang ay isang immortal lord, hindi siya mas malakas kaysa sa ating pinagsamahan. Paanong wala kaming nakitang anumang senyales ng pakikipaglaban o pagkawasak ng star constellation array sa daan? Kakaiba talaga ang bagay na ito. Inilabas ni Ding Hepeng ang aura ng Immortal Alliance Order para gabayan si Luoyang patungo sa kabaong ng dugo. Siya. Anong problema niya? Kabanata 2003 pinipigilan ng Kunpang Egg ang lahat. Ipinahayag ni Yang Yiyan ang kanyang pagdududa tungkol kay Luoyang, umaasang makakuha ng mga sagot mula sa Diyos at Demon Bird. Kung malalaman niya ang misteryo kung paano nakapasok si Luoyang sa kabaong ng dugo, baka alam niya kung paano basagin ang inscription magic array. Ang problema ngayon ay kung hindi nila masira ang inscription magic array, sila ay papakuluan na parang palakas sa maligamgam na tubig at sa huli ay mamamatay. Hatiin natin ang array. Isang aral na natutunan ngayon lang si Bayanlong. Si Yang Yiyan at ang iba pa ay magkasama ay walang tiwala na maaari silang pumasok sa inscription magic array upang buksan ang kabaong ng dugo. Ano? Higit pa, ang kabaong ng dugo ang pangunahing prioridad. Ganon ba talaga kadaling buksan? Isang inscription magic array ang bumulaga sa kanilang lahat, pabayaan ang dugong kabaong. Ngayon kung malalaman nila ang sekreto kung paano pinasok ni Luoyang ang kabaong ng dugo, maaaring sekreto nila iyon. Isang bagay ang tiyak, si Luoyang ay tiyak na buhay pa, dahil ang Immortal Alliance Order sa kamay ni Ding Hepeng ay bagay kay Luoyang, at mayroong marka ni Luoyang. Kaya sigurado si Yang Yiyan na si Luoyang ay nasa kabaong ng dugo, at siya ay buhay pa. Nakakapagtaka lang kung paano pumasok si Luoyang dito nang hindi gumagawa ng ingay. Paano siya nakapasok sa kabaong ng dugo at may hininga pa? Ito ang pangunahing punto. Ang isang walang kamatayang hari ay maaaring direktang pumasok dito. Masyadong kakaiba. Kung hinuhulaan mo ang lahat, tila ang lahat dito ay hindi banta kay Luoyang. Matatagpuan lamang niya ang sagot sa tanong na ito mula sa bibig ng God Demon Bird. Pagkasabi nito, hinintay niya ang God Demon Bird na magpahayag ng opinyon nito. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagsalita ang Diyos at demonyong ibon, sinabi ko lang na sa malaking sakuna ng mga Diyos at demonyo, may mga Diyos at demonyo na maiiwasan ang sakuna, at maraming paraan para maiwasan ito. Alinman sila ay pumasok sa isang saradong lugar at hindi nalalabas, o mas maraming matalino at makapangyarihang mga tao ang hindi magtatago sa kanilang sarili, ngunit pipiliin nilang makipagsapalaran at piliin na pumasok sa reinkarnasyon. Pagkatapos ng reincarnation, magkakaroon sila ng sarili nilang paraan para makabalik.
Ito ang paraan ng mga Diyos at demonyo, isang mahusay na paraan na hindi mo maisip ngayon. Marahil ang isang demonyong Diyos ay magiging isang alagad ng immortal na sekta pagkatapos ng reinkarnasyon, at ang isang Diyos ay maaaring maging isang demon cultivator pagkatapos ng reinkarnasyon. Habang bumubuti ang paglilinang, at ang mga paraan na naiwan bago sila pumasok sa reinkarnasyon, ang reincarnated na tao ay hindi namamalayan o sinasadyang mahahanap ang tawag ng orihinal na katawan sa nakaraang buhay at kukumplito ng pagbabalik. Ang luoyang na binanggit mo, kung tama ang hula ko, ay malamang na isang reincarnated na demonyong Diyos, kaya maaari siyang makapasok dito ng hindi nasaktan at makapasok sa kabaong na iyon ng dugo ng hindi nasaktan. So, naiintindihan mo ba? Nagtanong sa wakas ang Diyos at demonyong ibon. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yian at sinabi niya, ang ibig mong sabihin ay si Luoyang ay malamang na reincarnation ng isang sinaunang demonyong Diyos. 9 sa 10. Tumango ang Diyos at demonyong ibon. Siya ay ipinatawag ng Diyos, o ang bitag na itinakda noon pa man. Pagkatapos ay pumasok siya rito sa ilalim ng impluwensya ng hindi alam. Tanong ulit ni Yang Yian. Well, ito ay halos pareho. Sobrang nakakatawa ang God and Demon Bird. Napabuntong hininga si Yang Yian. Kung totoo ang hula ng Diyos at Demon Bird, sila ay nasa malaking problema. At ito ay magiging isang dilema. Kung si Luoyang ay talagang reincarnation ng isang demonyong Diyos, kung gayon. Pumasok na siya sa kabaong ng dugo ngayon. Nakumpleto na ba niya ang sakripisyo? Nabawi na ba niya ang paraan ng demonyong Diyos? Kahit na gumaling siya ng kaunti, natatakot akong mamatay sila ng malungkot kapag kaharap sila. Ngayon kung hindi nila masira ang inskripsyon ng Demon Town, mamamatay sila, at kung masira nila ito, maaari silang mamatay. Nakakasakit talaga kay Yang Yian. How the hell na magiging ganito? Nagmura si Yang Yian sa kanyang puso. Mga Diyos at demonyo. Ayon sa God and Demon Bird, sila ang mga Diyos, malayo sa antas ng mga immortal. Kung bubuksan nila ang kabaong ng dugo, baka mas mabilis silang mamatay, di ba? Dilema talaga. Sa simula, ayos lang, sa pag-aakalang si Luoyang ay disipulo ng pangalawang nakatatandang kapatid na si Xingchenzi, at dahil alam niya, bilang junior uncle, ang kinaroroonan ni Luoyang, tutulungan niya siya, upang makilala niya ang pangalawang senior brother sa hinaharap, at ang mga kapatid ay maaaring magyabang at magpakitang gilas. Ngayon, paano dumating ang ilang demonyong Diyos? Sa halip na magpakitang gilas, nabugbog niya ang sarili. Laging gusot at depressed si Yang. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa Diyos at Demon Bird sa pagkabigo, hintayin ang kamatayan. Hindi ko babaliin ang porma sayo ng mahika o bubuksan ang kabaong. Kung magpapakawala ako ng demonyong Diyos, hindi ba ako mamamatay ng mas mabilis? Haha, tanga ka. Sa tingin mo ba ang mga reincarnated na Diyos at demonyo pa rin ang orihinal? Ang lakas at paraan ay lubos na mababawasan. Hindi sila nakakatakot gaya ng iniisip mo. At saka, kung bubuksan mo ang kabaong ng dugo ngayon, maaari mong mailigtas ang buhay ni Luoyang. Dapat mong malaman na kahit na si Luoyang ay ang reincarnation ng demonyong Diyos, bago siya sumanib sa orihinal na banal na kalooban, siya ay isang bagong-bago sa kanya, hindi isang Diyos o demonyo. Kung i-drag mo ito, magbibigay iyon ng pagkakataon sa demonyong Diyos na ganap na sirain ang kamalayan ni Luoyang at maging isang Diyos ng demonyo. Ito ay ang pinakamahusay na patakaran upang buksan ang kabaong ng dugo at basagin ang inscription Magic Town sa lalong madaling panahon. Wala kang choice. Ang paghihintay na mamatay ay hindi solusyon. Kung hihintayin mong mamatay, ikaw ay masususpose ng tuyo at magiging bangkay, at ang iyong dugo ay iaalay sa kabaong ng dugo upang maging isang demonyong Diyos, o mamamatay ka kapag ang demonyong Diyos ay lumabas sa kabaong. Subukan ito. Ang pag-abala sa pagsasanib ng demonyong Diyos sa muling pagkakatawang tao ay ang iyong pagkakataon. Tsaka huwag kang matakot, may kayamanan ka. Hindi problema na sugpuin ang isang reincarnated na demonyong Diyos. Hehe. Ang Magic Bird ay biglang umaliw at pinalakas ang loob ni Yang Yian. Nakikinig sa pinag-uusapan ng may halong buhok na ibon, biglang nagningning ang mga mata ni Yang Yian. Totoong may saysay ang sinabi ng ibong may halong buhok. Ang pinakamahalagang bagay ay narinig ni Yang Yian ang ibon na may halong buhok na nagsabi na mayroon itong kayamanan at maaaring sugpuin ang muling pagkakatawang tao ng demonyong Diyos. Mabilis siyang nagsalita, ang ibig mo bang sabihin ay ang espiritu ng langit at lupa? Ang espiritu ng langit at lupa ay isa lamang espiritu ng isang artifact kung tutuusin. Ito ay talagang napakahiwaga. Kahit na ako ay hindi man lang makita. Gayunpaman, ayon sa likas na katangian ng espiritu ng langit at lupa, sa palagay ko ay hindi ito makakatulong sa iyo. Ang tinutukoy ko ay ang itlog ng pangkun na inagaw mo kay Zhu Xiang. Hehe, kung ang Diyos ng demonyo ay itinuturing na isang nangungunang pag-iral sa mga nilalang sa mundo,
Kung gayon ang Kunpang ay isang tunay na transcendent na pag-iral, mas nakakatakot kaysa sa lungsod ng Shinho. Siyempre, pinag-uusapan ko ang transcendent na Kunpang. Ang mayroon ka ay isang itlog na Kunpang na hindi pa napipisa. Ngunit kahit na ganoon, sapat na ang paggamit ng itlog ng Kunpang upang sugpuin ang isang demonyong Diyos na hindi pa nakumpleto ang pagsasanib ng reincarnation. Maaari mong subukan ito sa Kunpang Egg. Sa tingin ko ito ay kapakipakinabang upang sugpuin ang inskripsyon ng demonyong bayan at ang kabaong ng dugo. Ito ang iyong paraan palabas. Kunpang Egg, iyon ay isang pag-iral na walang pakialam sa pagkain o inumin. Magic power lang yan. Kahit gaano pa ito kalakas, hindi sapat para punan ang mga kulang sa ngipin nila, hehe. Subukan ito ng mabilis, hindi ako makapaghintay na makita ito. Haha, gamit ang mga itlog ng Kunpang upang sugpuin ang isang kalahating lutong demonyong Diyos, tiyak na kawili-wili ito. Sa sandaling ito, nagsimulang mabaliw muli ang demonyong ibon, na nagdududa kay Yang Yiyu kung sinusubukan siyang linlangan ng mga salita ng ibong may halong buhok na ito. Parang may sense. Anyway, malalaman niya ito pagkatapos subukan. Siya, hindi talaga makapaghintay na mamatay. Para naman kay Ding Hepeng at iba pa, kanina pa nila pinapanood si Yang Yiyu na bumubulong sa harap ng inscription formation, ngunit hindi nila alam kung ano ang kanyang ginagawa. Ang kapaligiran sa field ay medyo nakapanlulumo, ngunit walang nang-ahas na gambling si Yang Yiyu. Sa sitwasyong ito, ang lahat ay walang ideya at maaari lamang umasa na si Yang Yiyu ay makakaisip ng solusyon. Si Zexang lang ang nakakaalam na si Yang Yiyu ay nakikipag-usap sa Diyos at Demon Bird. Siya ay orihinal na walang malasakit at nakatayo doon ng mahinahon. Ngunit sa susunod na sandali ay medyo hindi mapalagay si Zexang. Dahil bigla siyang nakakita ng kislap ng liwanag sa kamay ni Yang, at kinuha niya ang itlog ng Kunpang. Bagamat hindi alam ni Zexang kung ano ang gagawin ni Yang, mayroon siyang masamang premonition sa kanyang puso. Para sa kanya, protektahan at hayaang mapisa si Kunpang ang kanyang misyon. Gayunpaman, sa kapaligirang ito, biglang inilabas ni Yang Yiyu ang itlog ng Kunpang, na nagpatalon sa puso ni Zexang. Siya, walang pakialam sa kahit na ano, at sumilip siya sa harap ni Yang Yiyu at sinabing, "Ikaw, anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo sa itlog ng Kunpang?" Hindi inaasahan ni Yang Yiyu na ganoon kalakas ang magiging reaksyon ni Zexang. Mukha siyang kinakabahan at nagkaroon ng gana na kunin muli ang mga itlog ng Kunpang. Sa oras na ito, sumasakit din ang ulo ni Yang. Nakalimutan niya ang tungkol kay Zexang pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap. Natural na alam niya ang kahalagahan ng mga itlog ng Kunpang sa puso ni Zexang. Kung alam ni Zexang na gagamit siya ng mga itlog ng Kunpang para basagin ang inscription magic array, basagin ang kabaong ng dugo, at sugpuin ang demonyong Diyos, tiyak na hindi siya papayag. Pero, wala siyang choice. Siya, nag-alinlangan ng matagal at hindi alam kung paano siya kakausapin. Sa kabutihang palad, ang pinaka-hindi mapagkakatiwalaang Diyos at Demon Bird ay sumagip sa kanya sa oras na ito at sinabi kay Zexang ang tungkol sa demonyong Diyos at ang kabaong ng dugo, at sinabi rin sa kanya kung gaano ito kalakas, na nauugnay sa buhay at kamatayan ng lahat. Siyempre, ang pinagtutuunan ng pansin ay ang pagsasabi na ang pamamaraang ito ay hindi makakasama sa mga itlog ng Kunpang, at maaaring magkaroon ng malaking pag-apo. Pagkatapos magsalita ng Diyos at Demon Bird, matagal na hindi nagsalita si Zexang. Palihim na sinulyapan siya ni Yang Yiyu at medyo nanghina. Kabanata 2004 ang dugo kabaong nanginginig. Sa susunod na sandali, tumingala si Zexang at tinitigan siya at sinabing, "Maaari ba kitang pagkatiwalaan?" Ano ang masasabi ni Yang Yiyan sa tanong ni Zexang? Alam niya ang ibig niyang sabihin, at alam niya kung gaano kahalaga sa kanya ang itlog ng Kunpang. Nang itanong niya ito, alam ni Yang Yiyan na talagang pumayag si Zexang. Nagtiwala lang ito sa kanya. Tumingin kay Zexang, seryosong sinabi ni Yang Yiyan, "Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may mangyari sa itlog ng Kunpang. Magtiwala sa ibon na may halong buhok." Nang magsalita si Yang Yiyan, tumingin siya sa Diyos at Demon Bird. Oo, ginagarantiya ko na walang mangyayari. Makabubuti lang ito para sa itlog ng Kunpang. Hindi mo naiintindihan kung ano ang kinakatawan ng pangalang Kunpang at kung ano ang ibig sabihin nito. Pinapanatag mo ang iyong puso. Walang mangyayari. Ang Diyos at Demon Bird ay bihirang suportahan si Yang Yiyan sa oras na ito. Okay, kailangan mo ba ng tulong ko? Tumango si Zexang at nagtanong. Tumabi kayong lahat. Ang inscription magic array na ito ay hindi maaaring maliitin. Si Yang Yiyan, isang mahinang manok, ay sapat na. Masama kung marami pang tao. Papasok siya dala ang itlog ng Kunpang. Ito ay ligtas, sabi ng Diyos at demonyong ibon. Pagkatapos ng lahat, sumang-ayon si Zexang kay Yang Yiyu na gamitin ang mga itlog ng Kunpang. Ngunit muli, napakaraming buhay at halaga ng mga tao ang narito.
Kung hindi tayo makakahanap ng paraan upang maalis ang pagkakatali na ito, lahat ay mamamatay, at hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa mga itlog ng kunpang, kaya ito lamang ang pagpipilian. Siyempre, walang ideya si Yang Yiu kung paano ito ipapatupad. Ngayon ang magagawa na lang natin ay maniwala sa sinabi ng ibong may halong buhok. Sana gumana ang mga itlog ng kunpang. Pagkatapos umatras ni Zexang, tumango si Yang Yiu kay Ding Hepeng at sa iba pa para makasigurado, at hiniling sa lahat na protektahan ang kanilang sarili. Susubukan niyang sirain ang inscription magic formation na ito. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon ng malakas na backlash sa ilang sandali? Kung tutuusin, matangkad pa rin ang pagkamatay ni Bayanlong ngayon, at talagang nakakatakot ang lahat. Sana hindi na ipagpaliban ng ibong may halong buhok sa pagkakataong ito. Hinawakan ni Yang Yian ang kunpang egg sa kanyang kamay at sinabi sa Diyos at Demon Bird na nakasquat sa balikat ng bundok, ang aking buhay at ari-arian ay nasa iyong mga kamay. Mahina ka lang, pumasok ka ng walang pag-aalala, sasamahan kita, paano ka hindi maniniwala sa akin, napakahina mo, the God and Demon Bird cursed. Talagang nanlumo si Yang Yian nang marinig niyang tinawag siya ng Diyos at Demon Bird na mahina. Noong una silang magkita, hindi pa siya nakakaakyat para maging isang immortal, ngunit tinawag siya ng taong ito na isang mahina. Ngayon siya ay nasa kaharian ng Hanyuan Daoxian, at ang ibon na may halong buhok ay tinatawag pa rin siyang mahina. Talagang nanlumo siya, at gusto niyang magmura, ngunit wala siyang masabi nang makarating siya sa kanyang mga labi. Talagang wala siyang magawa sa may halong buhok na ibon, at sa wakas ay nagbitaw ng isang pangungusap, hindi ako makikialam sa iyo, isang ibon na may halong buhok. Pagkatapos sabihin iyon, maingat na naglakad si Yang Yian. 3 hakbang lang ang layo niya mula sa pabilog na pattern ng inscription magic array. Nang malapit nang gawin ang 3 hakbang, huminto si Yang Yiu at hindi naiwasang magtanong sa Diyos at Demon Bird, pumasok ka na lang ng ganito. Kalokohan, syempre diretso akong papasok, kung hindi ano pa ang gusto mo. Kontrolin mo ang itlog ng kunpang. Itlog na lang yan, huwag kang mag-alala sa kung ano-ano pa, natural na magpapakita ng senyales ang itlog ng kunpang kapag nakatagpo ng panganib. Isa itong nilalang na lampas sa 3 kaharian at 5 elemento, hindi ito isang bagay na may isip mo, isang mahinang manok. Kahanga-hanga ang kapangyarihan ng inscription magic array, ngunit wala itong magagawa sa kunpang egg. Ang Diyos at demonyong ibon ay puno ng tiwala sa itlog ng kunpang. Hindi ko talaga alam kung saan mo nakukuha ang iyong kumpiyansa. Ako, ang may-ari ng itlog ng kunpang, ay walang ganoong kalaking kumpiyansa. Ungol ni Yang Yiu habang siya ay nilabas ang huling hakbang. Sa katunayan, pagkatapos na siya at ang itlog ng kunpang ay dalisean ng asensya ng dugo, tinawag na siyang master ng kunpang. Ngunit kakaunti ang alam niya tungkol sa itlog ng kunpang, ngunit maaari lamang silang makipag-usap sa isa't isa. Bilang. Para sa komunikasyon, ito ay talagang malayo, halos napakaliit. Nagkaroon ng kamalayan sa itlog ng kunpang, ngunit nakilala nito si Zexang at hindi nakipag-usap sa kanya bilang may-ari. Kahit ngayon, hawak-hawak ni Yang Yian ang kunpang egg sa kanyang kamay at naglalakad papunta sa inscription magic array, ngunit wala siyang naramdaman mula sa kamalayan ng kunpang egg. Kaya hindi gaanong alam ni Yang Yian ang tungkol sa itlog ng kunpang. Nagkaroon lang siya ng soul contract sa kunpang egg. Bago ipanganak ang itlog ng kunpang, tinansya niya na walang komunikasyon. Nakaharap sa inscription magic array, talagang puno ng tensyon si Yang Yian. Hindi niya talaga alam kung maaasahan ang itlog ng kunpang, o mapagkakatiwalaan ang mga salita ng ibong may halong buhok. Ngunit sa oras na ito, wala talagang paraan. Nagpasya siya na kung may nangyari talaga, hindi siya magdadalawang isip na ilantad ang sikreto ng kanyang Chenkun Pot at ipasok ang Chenkun Pot sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang masipsap sa tuyong bangkay ng kapangyarihan ng magic array gaya ni Bayanlong. Ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang na makipagsapalaran dito, at siya ay nag-aalala ngunit kalmado hanggang ngayon, ay dahil nasa kanya ang Chenkun Pot bilang trump card. Ngunit ang Chenkun Pot ay napakahalaga, at ito ang kanyang pinakamalaking sikreto. Kahit na alam ni Zexang at ng iba pa na mayroon siyang iba, maaari lamang nilang ituring ito bilang isang kayamanan. Walang nakakaalam ng malaking sikreto ng Chenkun Pot. Sa ngayon, ang tanging nakakaalam ng tunay na sikreto ng Chenkun Pot ay ang patay na matandang si Yun Changxi. Masasabi pa nga na walang masyadong alam ang matanda sa Chenkun Pot, general idea lang ang alam niya. At siya ay hindi pareho. Sa katunayan, mas alam lang niya kaysa sa matanda na may sikreto ang Chenkun pala sa loob ng Chenkun Pot. Ang Chenkun Pot ay isang tunay na kayamanan. Ito ay ang kanyang pinakamalaking trump card, kaya naglakas loob si Yang Yiu na sumugal. Kung tungkol sa paniniwalang ang may halong buhok na ibon ay pumasok sa inscription magic array na may kunpang egg, ito ay batay din sa puntong ito. Kung hindi, paanong madaling mag-take ng risk si Yang?
Sa sandaling ito, nagngangalit siya at humakbang sa Inscription Magic Array, iniisip na kung hindi gagana ang Kunpang Egg, papasok siya sa Chen Kun Pot at magsasalita tungkol sa iba pang mga bagay. Anyway, hindi niya isisiwalat ang sekreto ng kanyang Chen Kun Pot maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Boss! Matapos makatapak sa Inscription Magic Array, isang dagandong ang tumunog. Sa buong Inscription Magic Array, bawat inscription ay madyugo. Nakita ni Yang Yiyo ang isang dugong ilaw na lumiligid patungo sa kanya, tulad ng isang makamandag na ahas na sumusugod sa kanya. Maya-maya, parang kidlat, nasa harap niya ito sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, para siyang nanghihimasok na pumasok sa teritoryo ng isang malaking halimaw at inatake ng isang grupo. Ang isa sa pinakamalaking naramdaman ay nasa sandaling ito naramdaman niya na nahulog siya sa isang kwebo ng yelo, na may mga bukol sa buong katawan. At nang sumikat ang hindi mabilang na mga ilaw ng dugo, malinaw na nakaramdam siya ng hininga na nagparamdam sa kanya ng labis na panlulumo at gustong lumuhad ng hindi sinasadya na nagmumula sa kabaong ng dugo. Ang tuwirang bumalot sa kanya ang walang katulad na presyon, at parang may mabigat na presyon ng 100,000 bundok na dumidiin sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay gumawa ng kaluskos na tunog at hindi siya makagalaw. Maging ang kanyang kamalayan ay tila pinigilan, at ang kanyang katawan ay manhid sa loob at labas. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Sa oras na ito, pabayaan ang paggawa ng iba pang mga bagay, hindi niya maisip ang tungkol sa pagpasok sa Chen Kun Pot. Ang nangyari sa Inscription Magic Array ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Agad na sumilay sa kanya ang liwanag ng dugo. Zizizi. Para siyang nagniningas na wax ng langis at tuyong kahoy, na gumagawa ng mainit na tunog. Tapos na, mamamatay na ako. Ni walang oras na umiyak siyang sa kanyang puso. Sa isang iglap, may tumagos na kirot sa kaloob-looban ng kaluluwa, parang libu-libong karayom ang tumutusok sa katawan, at maging ang kaluluwa ay nagsimulang makaramdam ng sakit. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit naging mummy si Bayanlong sa isang iglap. Sa ilalim ng gayong kapangyarihan, sino ang makakalaban? Una, huli na ang lahat, at pangalawa, may kakaiba sa kabaong ng dugo. Ang aura na ipinalabas nito ay parang isang mataas na antas na immortal na pumipigil sa isang ordinaryong mortal. Ang banta lamang ay maaaring dumurog sa kanya hanggang sa mamatay. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng Inscription Magic Array ay nanloob sa dugo ng buong katawan. Halata na ang liwanag ng dugo ng Inscription Magic Array ay ang sumipsip ng dugo para matustusan ang kabaong ng dugo. Ang Magic Array na ito ay isang makapangyarihang makina, at ang kabaong ng dugo ay ang core. Mamamatay na ako. Iyon lang ang nasa isip ni Yang Yian. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yian na parang isang mahabang siglo na ang lumipas, sa isang hindi masabi na kalagayan ng sakit. Iniisip ko pa rin na magtago sa Chen Kun Pot para iligtas ang buhay ko sa kritikal na sandali. Haha, I understand now that in front of absolute power, wala lang. Ang katawan ay pinipigilan ng malakas na puwersa sa loob at labas, at walang pagkakataon. Iisa na lang ang natitira, at susunod siya sa yapik ni Bayanlong at magiging mummy. Kawalan ng pag-asa. Napaka-desperado. Pero, sa isang iglap lang, laging may mga himala. Boom! Sa wakas ay sumabog ang itlog ng Kunpang sa kanyang kamay. Mula sa kawalan ng pag-asa hanggang sa pag-asa. Maasahan pa rin ang may halong buhok na ibon, at makapangyarihan ang itlog ng Kunpang. Makakagalaw ang kamalayan ni Yang. Sa kanyang mga mata, ang itlog ng Kunpang sa kanyang kamay ay umusbong, at libu-libong gintong ilaw ang sumabog. Sa ilalim ng nakasisilaw na gininto ang liwanag, hindi sinasadyang ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Tapos naramdaman niyang gumaan ang kamay niya. Muli siyang ikinagulat nito. Ano ang nasa kamay niya? Yan ang Kunpang Egg. Sino ang kumuha nito? Ito ang unang reaksyon ni Yang Yiyo. Kung may problema sa itlog ng Kunpang, paano niya ipapaliwanag kay Zexxiang? O pumutok lang ang Kunpang Egg, pwede ba? Direkta bang pinigilan ito ng isang tao? WHO. Natural, naisip niya ang kabaong ng dugo. Sa isang iglap, pawis na pawis si Yang Yiyo. Napukaw at natakot. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may mali. Dahil nandoon pa rin ang gininto ang liwanag, at ang kanyang buong katawan ay maaaring gumalaw. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang kapangyarihan ng Kunpang Egg ay naroon pa rin, na nangangahulugan na si Kunpang ay maayos. O hindi ito kinuha ng isang tao, ngunit ang itlog ng Kunpang ay lumipad at umalis sa kanyang palad. Kung alam mo na ang itlog ng Kunpang ay may kamalayan, ito ay Kunpang, ngunit hindi ito napisa. Nang maisip niya ito, nagmamadaling sinubukang imulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata para manood. Nakakasilaw. Maliwanag at ginto pa rin iyon. Hindi mapigil ang tumulo ang mga luha sa oras na ito. Ngunit iminulat niya ang kanyang mga mata at unti-unting umangkop. Kung titignan ito ng magkabilang mata, medyo malabo noong una.
Sa isang gintong kulay, nakita ni Yang Yiyo ang malabong eksena sa kanyang paningin. Ang itlog ng kunpang ay lumutang sa itaas ng kabaong ng dugo, at ang ginintoang liwanag ay sumikat sa kabaong ng dugo, o ang buong hanay ng mahiwagang inskripsyon ay ang liwanag ng itlog ng kunpang. Alam niya na ito ang kapangyarihan ni Kunpang at ang kapangyarihan ng itlog ng kunpang. Pagkatapos ay sa wakas ay nakita na ni Yang Yiyo ang buong larawan. Bigla siyang tuwang-tuwa. Boom boom boom. Ang kabaong ng dugo ang patuloy na nanginginig. Ang itlog ng kunpang ay nakabitin sa itaas ng kabaong ng dugo, at ang mga inskripsyon ng kunpang sa ibabaw ng buong katawan ay mabilis na umaagos, na tila isang eksena ng pagpigil sa kabaong ng dugo. Ang kabaong ng dugo ay puno rin ng liwanag ng dugo sa sandaling ito, at ito ay patuloy na nanginginig, na parang gusto nitong lumaban, ngunit ito ay pinigilan ng kapangyarihan ng kunpang na itlog at maaari lamang manginig. At nagkaroon ng magandang larawan. Nalaman ni Yang Yiyo na sa bawat daloy ng inscription sa itlog ng kunpang, isang bahagi ng liwanag ng dugo ang maa-absorb, at ang bilis ay napakabilis. Talagang kakaiba at puno ng saya ang eksenang ito. Napakalaki ng blood coffin inscription magic array upang masipsip ang kapangyarihan ng ibang mga nilalang na makamit ang sarili nito, ngunit ngayon ay ninakawan na ito ng itlog ng kunpang. Dapat sabihin na ito ay retribution. Mula sa puntong ito, sinasalamin din ito ang kapangyarihan ng itlog ng kunpang. Talagang sabi ng ibong may halong buhok. Paano ang Diablo? Si Kunpang ay isang nilalang na kayang lampasan ang 3 kaharian at 5 elemento. Ang kasalukuyang itlog ng kunpang ay isang itlog lamang, ngunit maaari nitong sugpuin ang kapangyarihan ng demonyong Diyos. Mahirap para kay Yang Yiyo na isipin kung gaano kalakas ang kunpang pagkatapos nitong mapisa sa hinaharap. Alam niya na siya ay gumawa ng isang kapalaran. Mapisa ba ang itlog ng kunpang, na sumisipsip ng kapangyarihan ng kabaong ng dugo, sa isang iglap? Talagang inaabangan ito ni Yang Yiyo. Hehe, tignan mo, mahinang manok, sabi ko kaya ng itlog ng kunpang na supilan ng kabaong ng dugo, karapat-dapat talaga itong maging kunpang, proud ang demonyong ibon sa mga oras na ito. Napaawang ang bibig ni Yang Yiyo, at hindi niya sinagot ang mga salita ng ibon na may halong buhok, at patuloy na tumitig sa bukid. Kabanata 2005, Buhay o Kamatayan. Boom! Sa ilang mga punto, isa pang dagandong ang tumunog. Naramdaman ni Yang Yiyo ang pagyanig ng lupa. Pagtingin niya sa paligid, nakita niyang nahulog sa lupa ang kabaong ng dugo na lumulutang. Kasabay nito, nawala ang gininto ang liwanag sa buong inskripsyong altar. Tumigil din sa pag-ikot ang itlog ng kunpang. Sa oras na ito, para itong isang sanggol na pinakakain na malapit ng mahulog. Mabilis na ikanaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay para kunin muli ang itlog ng kunpang. Ang kunpang. Bumalik sa normal ang itlog na nahulog sa palad niya, pero mas lalong lumiwanag ang nakasulat sa ibabaw ng balat ng itlog. Hindi naiwasang sabihin ng Diyos at demonyong ibon, mukhang kumikita ng malaki ang itlog ng kunpang sa pagkakataong ito. Matapos masipsip ang kapangyarihan ng kabaong ng dugo, hindi na magtatagal at ito ay mapisa. Kailan mapisa ang itlog ng kunpang? Tanong ni Yang Yiyo. Ang pagsilang ng gayong banal na bagay ay nangangailangan ng pagkakataon at kapalaran. Bakit ka nagmamadali? Huwag muna natin itong pag-usapan sa ngayon. Pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari sa loob ng kabaong ng dugo. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng pagbuo ay ganap na nasisipsip ng itlog ng kunpang, at ang Shingshu formation ay maaaring bumagsak anumang oras. Kung walang aksidente, ang daan palabas sa lugar na ito ay tinatayang nasa loob ng kabaong ng dugo. Gayun din, hawakan ng mabuti ang itlog ng kunpang upang maiwasan ang mga aksidente. Walang alinlangan na ang itlog ng kunpang ay ang kaaway ng kabaong ng dugo, o ang kaaway ng mga nilalang sa kabaong ng dugo. Maaari mong pigilan ito gamit ang itlog ng kunpang sa iyong kamay. May sasabihin ako sa iyo. Kung may oras ka, pag-aralan ang inscription sa shell ng kunpang egg. Iyan ang tunay na inscription ng tao. Kahit na hindi mo ito naiintindihan pagkatapos mong pag-aralan, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo upang kopyahin ito. Nakita mo rin ang kapangyarihan ng itlog ng kunpang nang kumislap ito ngayon lang. Ito ay ang inscription ng pamana ni Kunpang, isang hindi kapani-paniwalang bagay. Huwag mong ipakita sa iba ang itlog ng kunpang madali sa hinaharap, kung hindi, ikaw ay mahuhuli. Ang Diyos at demonyong ibon ay bihirang sabihin kay Yang ang tungkol sa inscription sa shell ng kunpang egg ng seryoso. Seryosong tumanggo si Yang Yian at pinansin iyon. Sa katunayan, naramdaman niya na ang inscription sa shell ng kunpang egg ay iba sa iba mula pa noong una niya itong makita, ngunit hindi niya ito pinag-isipan ng malalim, lalo pa itong pinag-aralan, at naisip na ito ay magiging napakalakas. Bukod dito, ang inscription sa kunpang egg ay palaging nakatago, at hindi ito nakikita anumang oras. Ngayon ay iniisip niya ang tungkol sa pakikipag-usap sa kunpang egg consciousness at pag-aralan itong mabuti.
Dahil seryosong ipinaliwanag ito ng ibong may halong buhok, dapat ay isang magandang bagay ito. Ganyan ba talaga kalakas ang mga inscription na iyon? Tanong ulit niyang sa Magic Bird. Nagsumpa ang Diyos at ibong demonyo, kalokohan, natural na pamana iyon, minana sa mga ninuno, unawain mo. Kung hindi, sa tingin mo ba ay napakalakas ng isang itlog? Ang mga inscription sa itlog ng Kunpang ay mayroong banal na kapangyarihan ni Kunpang, at naglalaman ang mga ito ng kapangyarihan ng dakilang daw ng langit at lupa. Maiintindihan mo rin ito bilang isang batas, ngunit ito ang unang klaseng batas ng langit at lupa, ang dakilang Dao. At ang mga inscription ay mawawala sa pagpisa ng Kunpang, at hindi nalilito muli, kaya dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Pagkaraan ng panahong ito, sinipsip ng itlog ng Kunpang ang kapangyarihan ng kabaong ng dugo, at dapat itong hindi malayo sa pagpisa. Posible na isang araw ay mapisa ito sa pamamagitan ng isang himala, at pagkatapos ay hindi mo makikita ito kahit na gusto mo. Tumango si Yang Yiu upang ipakita na alam niya, at pagkatapos ay naglakad papunta sa harap ng kabaong ng dugo. Sa sandaling ito, ang kabaong ng dugo ay hindi na naglalabas ng palpitate na hininga kanina, at ito ay parang isang blood jade coffin. Gayunpaman, may mga natural na ugat sa buong kabaong ng dugo, na isang paglalarawan din ng ilang uri ng kapangyarihan. Gayunpaman, pagkatapos itong makita, ang Diyos at Demon Bird ay nagulat na napabulalas, ito ay talagang isang kabaong ng dugo na gawa sa Huangquan Blood Jade. Napakagandang bagay. Ang kabaong lamang ng dugo na ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Anong Huangquan Blood Jade? May Huangquan ba talaga sa mundong ito? Tanong ni Yang Yiu nang marinig niyang nag-uusap ang Diyos at demonyong ibon. Siyempre meron. Ayon sa alamat, para makapasok sa reinkarnasyon, dapat dumaan sa isang magaspang na daan. Ang daang iyon ay tinatawag na Yellow Spring Road. May bukal sa kalsada na pinangalan ng Yellow Spring. Ito ay isang lubhang mapanganib na daan. Hindi ko alam kung gaano karaming malalakas na tao ang nilamon nito. Sa paglipas ng panahon, ang tubig ng bukal ay naging kulay dugo. Sa Yellow Spring, mayroong pinakamataas na material sa pagdadalisay ng mundo, na isang uri ng blood jade na nabura ng dugo ng mga Diyos at demonyo, na kilala rin bilang Yellow Spring Blood Jade. Ang kabaong ng dugo na gawa sa material na ito ay sumisipsip ng kakanyahan ng kaluluwa at dugo. Maaari itong mapahusay ang kapangyarihan ng isang tao kapag ginamit para sa paglilinang. Hindi ko ini-expect na may Yellow Spring Blood Coffin dito, pero parang hindi puro Yellow Spring Blood Coffin. May idinagdag lang itong Yellow Spring Blood Jade. Dahil sa sinabi niyan, kung ito ay isang tunay na Yellow Spring Blood Coffin, maaaring hindi ito mapigilan ng itlog ng Kunpang ngayon. Ngunit ito rin ay pambihira. Ang bagay na ito ay maaaring gamitin para sa paglilinang ng multo, na tiyak na makakamit ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap, at ang paglilinang ay uusad ng mabilis. Itinuturing ito ng Magic at Ghost Ways bilang isang kayamanan. Ito rin ay isang likas na kayamanan. Sa ilang lawak, nalampasan nito ang antas ng mga nangungunang immortal na tool. Sa pagkakataong ito, gumawa ka ng malaking halaga. Ang Diyos at demonyong ibon ay sinampal ang mga labi nito at sinabi. Si Yang Yiu ay isang tagalupa. Siya ay naiimpluwensyahan ng mga kabaong mula pa noong siya ay bata. Hindi siya mahilig sa kabaong, gaano man ito kagaling. Sa tingin niya ay malas ang mga ito at walang pakialam. Ano? Ang inaalala niya ngayon ay ang mga bagay sa kabaong na ito ng dugo. Sa madaling salita, nasa blood coffin ba si Luoyang? Totoo ba na si Luoyang ay isang reincarnated na demonyong Diyos gaya ng sinabi ng Diyos at Demon Bird? Mayroon bang anumang mga palatandaan na umalis dito sa kabaong ng dugo? Anong ginagawa mo, mahinang manok? Buksan ang kabaong, hinimok ng Diyos at demonyong ibon si Yang Yiu. Huminga ng malalim si Yang Yiu at biglang sinampal sa tagiliran ng takip ng kabaong. Boom! Hindi gaanong gumamit ng puwersa ang palad, ngunit madaling bumukas ang takip ng kabaong. Dahil ang kapangyarihan mismo ay hinigop ng itlog ng Kunpang, hindi nakakagulat na madali itong mabuksan gamit ang isang palad. Tumingin si Yang Yiu sa loob ng kabaong ng dugo sa unang pagkakataon. Walang zombie o hayop na sumabog pagkatapos mabuksan ang kabaong gaya ng naisip. Sa halip, napakakalma. Nang unang sulyapan ni Yang Yiu ang kabaong ng dugo, nagulat siya. May babaeng nakahandusay sa kabaong ng dugo. Ang babaeng makakabigla sa kanyang puso. Siyempre, iyon ang hitsura ng babae sa kabaong ng dugo. Marami na siyang nakitang dilag, gaya ni Zexang, Jinken at maging ang imahe ng kaluluwa ng asawa ng kanyang amo na si Chanho, na bawat isa ay walang kapantay. At ngayon na nakikita ang babae sa kabaong ng dugo, nadama ni Yang Yiu na ang kanyang hitsura ay hindi mas mababa kaysa sa dati, o mas mabuti pa. Sa oras na ito, ang babae sa kabaong ng dugo ay nakapikit at hindi mukhang isang buhay na tao. Baka patay na siya. Naisip ni Yang Yiu sa kanyang sarili.
Nakatayo siya sa harap ng kabaong ng dugo at nakatingin sa kawalan, at hindi gumagalaw ang babaeng nasa kabaong. Siyempre, hindi siya sigurado kung si Luo Yang ba ang hinahanap nila. Kaya't sinigawan niya si Ding Hepeng at ang iba pa sa di kalayuan, matandang Ding, halika dito. Hilingan man ni Luo Yang si Old Ding at ang iba pa na pumunta, malalaman nila. Sa oras na ito, nasira ng Kunpang Egg ang Inscription Magic Array, kaya hindi mapanganib para sa kanila na lumapit. Pagkatapos niyang magsalita, muling tinanong niyang Yiyo ang Diyos at demonyong ibon, "Uwak, tingnan mo kung patay na siya. Baka masyado siyang pinigilan ng itlog ng Kunpang. Kung patay na talaga siya, hindi magiging masaya. Hindi ko pa rin alam kung paano ipapaliwanag sa pangalawang senior kung kapatid kapag nakita ko siya." Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, "Masyado kang mag-isip. Hindi siya mamamatay kahit na mamatay ka. Nakita ko ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ako ngayon ay 100% sigurado na siya ang reincarnation ng demonyong Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagising sa sandaling ito ay maaaring napigilan siya ng itlog ng Kunpang at ang kanyang kapangyarihan ay hinigop. Marahil ito ay dahil kinuha mo ang itlog ng Kunpang at naputol ang kanyang pagsasanib. Ngayon ay hindi sigurado kung nakumpleto na niya ang pagsasanib ng kaluluwa ng demonyo at kung siya ay ganap na nagbago sa isang Diyos ng demonyo. Mukhang hindi pa siya nakumpleto, kung hindi, hindi siya magiging matatag. Sabihin sa kanila na huwag lumapit upang maiwasan ang mga aksidente. Maging lubhang maingat sa mga Diyos ng demonyo, higit pa sa iyo, mag-ingat. Hindi natapos ng Diyos at Demon Bird ang mga salita nito hanggang sa huli, at naglabas ng kakaibang sigaw upang hayaang mag-ingat si Yang Yiyo. Sinundan ni Yang Yiyan ang Diyos at demonyong ibon at tumalikod na lamang para sabihin kay Ding Hepeng at sa iba pa na huwag lumapit. Sino ang nakakaalam na ang Diyos at Demon Bird ay sisiga sa oras na ito? Hindi niya namamali na ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang loob ng kabaong ng dugo, ngunit nabigla rin siya. Sa isang kisap mata, biglang nagmulat ng mata ang babaeng nasa kabaong ng dugo. Isang kakaibang pulang marka sa kanyang noo ang nagmistulang isang gasuklay na buwan, at biglang may samilaw na dugo at direktang pumutok dito. Sabay upo ng kanyang katawan mula sa kabaong ng dugo at iniunat ang kanyang mga kamay para sunggaban siya. Napasigaw si Yang Yiyan sa takot, ngunit likas na hinarang ang Kunpang Egg sa kanyang kamay. Naramdaman ko na lang na bumangon ang gintong liwanag ng itlog ng Kunpang. Boom! Sa dagandong, si Yang Yiyan ay napabalikwas ng alon ng hangin at nahulog sa lupa. Ang itlog ng Kunpang sa kanyang kamay ay nasuspend at ang gintong inscription ay kumikinang ng maliwanag. Dagandong! Hinahanap ng binata ang kamatayan. Napasigaw at nagmura ang galit na babae. Tumingin si Yang Yiyan sa unang sandali at nakita ang gininto ang liwanag ng Kunpang Egg na nagniningning sa babaeng nakaupo sa kabaong ng dugo. Kabanata 2006, Half Demon, Half Immortal Luo Yang. Sa oras na ito, ang babae ay napapalibutan ng demonyong enerhiya, at mayroong isang napakapangit na enerhiya ng demonyo na nagmumula sa kanya. Nakakatakot, ngunit tila pinigilan siya ng itlog ng Kunpang at hindi siya makagalaw. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na malamigan ang buong katawan nang matitigan siya ng pares ng pulang mata ng babae. Napakasakit ng pakiramdam. Lord Luo Yang. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod na sigaw ni Ding Hepeng at ng iba pa. Naunawaan ni Yang Yiyo sa kanyang puso na si Luo Yang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang gininto ang liwanag ng itlog ng Kunpang, at nawala rin ang hininga at demonyong enerhiya ng babae. Marahan siyang nahulog sa kabaong ng dugo. Sa sandaling siya ay nahulog, ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal na itim, at ang gasuklay na buwan sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nawala kaagad, at siya ay tila bumalik sa normal. Si Yang Yiyo ay tumayo at tumingin sa kabaong na may kaunting takot, ngunit nakita niya na ang babae ay nagmulat ng kanyang mga mata sa pagkakataong ito, ngunit siya ay medyo mahina. Ang mga Diyos at mga demonyo ay nagsabi, mayroon pa ring pag-asa. Siya ngayon ay nasa isang estado ng kalahating demonyo at kalahating immortal. Ang kamalayan ng demonyong Diyos ay hindi dapat sumanib sa kanyang kamalayan. Ano ang ibig mong sabihin ng kalahating demonyo at kalahating immortal? Natatarantang tanong ni Yang Yiyo. Ibig sabihin, sa sandaling ito, mayroon siyang dalawang kamalayan sa kanyang katawan, ang isa ay ang kamalayan ng demonyo, at ang isa ay ang kanyang sariling kamalayan. Ang una ay ang pangunahing katawan, at ang huli ay ang reincarnated na kamalayan. Sa huli, siya pa rin ang kanyang sarili, ang parehong tao. Kung hindi mo siya inistorbo sa pagkakataong ito, marahil ay sumanib na siya sa Diyos ng demonyo. Ngayong nagawa mo na ito, ang fusion consciousness ay naputol, at dalawang kamalayan ang lumitaw sa kanyang katawan. Pagkaraan ng mahabang panahon, magsasama sila ng maaga o huli. Ngunit ngayon mayroong isang variable. Maaaring nilamon ng kamalayan ng demonyo ang kamalayan na tinatawag na Luo Yang, o isa pang posibilidad ay nilalamon at pinagsasama ni Luo Yang ang kamalayan ng demonyo.
Ito ay kawili-wili. Ang walang kamatayan at ang demonyo ay nasa iisang katawan. Hindi ba ito kalahating demonyo at kalahating immortal? Sabi ng banal at demonyong ibon. Medyo nalilito si Yang Yiyo, ngunit halos naiintindihan niya ito. Tiningnan niya ang babae sa kabaong ng dugo, o si Luo Yang, na may matagal na takot, at tinanong ang Diyos at Demon Bird, ano ang kanyang sitwasyon ngayon, at ano ang kanyang sitwasyon ngayon. Ang Diyos at Demon na ibon ay nagsabi, malinaw na ang kamalayan ng demonyong Diyos ang nanguna ngayon, kaya siya ay galit na galit. Ikaw ang salarin na humadlang sa pagsasanib ng demonyong Diyos. Siya ay napupuot sa iyo. Mag-ingat sa hinaharap, haha. Nagbunyi ang Diyos at Demon Bird sa dulo. Zamao Bird, ipaliwanag ng malinaw, ano ang ibig mong sabihin? Medyo natakot si Yang Yiyo. Nangangahulugan ito na may dalawang kamalayan sa kanyang katawan ngayon. Ang isa ay ang kamalayan ng immortal na nagngangalang Luo Yang, at ang isa ay ang kamalayan ng demonyong Diyos. Ang dalawang kamalayan ay nakikipagkumpetensya para sa katawan. Kung sino ang may mas malakas na kamalayan ay mangangibabaw sa katawan. Malinaw na ito ay ang kamalayan ng demonyong Diyos noon, ngunit ngayon ito ay dapat na ang kamalayan ng walang kamatayang si Luo Yang. Look at her eyes, bumalik na sa normal, which is a sign. Siya, maaaring mag-transform sa isang demonyong Diyos anumang oras sa hinaharap, kaya ipinapaalala ko sa iyo, isang mahinang manok, na mag-ingat. Ang kamalayan ng demonyong Diyos ay may sama ng loob sa iyo at papatayin ka sa sandaling ito ay magising. Para kang pinapatay ng demonyong Diyos, haha, hindi na napigilan ng Magic Bird sa huli. Tila napakasaya kung si Yang Yiyo ay nasa panganib na abusuhin. Ngunit nakaramdam ng lamig siyang sa kanyang puso nang marinig niyang magsalita ang ibong magkahalong buhok. Galit niyang sinabi, humanap ka ng paraan para sa akin, bastard ka. Kung mamatay ako, anong pakinabang nito sa iyo? Ngunit hindi tama iyon. Hindi ba pwedeng sirain ko na lang ngayon ang kanyang kamalayan ng demonyo? Haha, tumikim ang Diyos na ibong demonyo, ikaw na mahina, sa tingin mo ba napakadaling sirain ang kamalayan ng demonyo? Hindi maaaring patayin ang itlog ng kunpang, paano mo ito magagawa? At kung sirain mo ang kamalayan ng demonyo, tiyak na mamamatay ang batang babaeng ito na pinangalan ng Luo Yang. Sinabi ko na isa lamang ang wakas para sa kanya, at iyon ay ang pagsasanib ng dalawang kamalayan. Ngunit nahahati ito sa tanong kung sino ang sumanib sa kanino. Maaaring sumanib ang demonyo kay Luo Yang, o sumanib si Luo Yang sa demonyo. Sa huling kaso, maaaring mabuhay si Luo Yang, ngunit ang una ay patay pa rin. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang maganda. Buti na lang safe siya for the time being. Nag-aagawan lang sila para sa pangangibabaw ng laman. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, ang kunpang egg na ginamit mo ay pinigilan ang kamalayan ng demonyo, at dapat ay nasaktan nito ang kamalayan ng demonyo, kung hindi, hindi ito makakarating sa isang balanseng estado. Ang kanyang sitwasyon ay nakasalalay lamang sa kanyang sarili at sa kalooban ng Diyos. Walang makakatulong. Pagkatapos ng lahat, siya ay iisang tao, isang bahagi lamang ng mga ito ang na-reincarnated. Magsasama sila sa huli. Sa hinaharap, ito ay nakasalalay sa kung sino ang maaaring mangibabaw kung kanino. Ayon sa sinabi mo, kahit alam nating may demon consciousness sa katawan niya, wala tayong magagawa. Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ng Diyos na Demon Bird, iyan ang ibig kong sabihin, ngunit mayroon akong isang bagay na ipaalala sa iyo. Ang kamalayan ng demonyo ay puno na ngayon ng sama ng loob at lubhang mapanganib. Pagkatapos ng lahat, ito ang pangunahing kamalayan. Kung gusto mong tulungan si Luo Yang, dapat mong panatilihin siya sa iyong tabi. Kung hahayaan mo siyang tumakas, tiyak na lalamunan si Luo Yang ng kamalayan ng demonyo. Kung pananatilihin mo siya sa iyong tabi, nasa iyong kamay ang itlog ng kunpang upang sugpuin ang kamalayan ng demonyo, na makakatulong kay Luo Yang. Pagkaraan ng mahabang panahon, tiyak na magagawang lunukan ni Luo Yang at pagsamahin ang kamalayan ng demonyo, at pagkatapos ay siya ang magiging dominante. What? Let me keep her by my side to keep eye on her. Are you kidding me? What if sumabog ang demon side niya at mapatay ako? Halos mapatalon si Yang Yiyo. Hindi ba't sinabi ko na sayo na mayroon kang itlog na kunpang, nakaaway ng demonyong Diyos at kayang sugpuin ang demonyong Diyos? Wala kang dapat ipag-alala. Matatakot ka lang sa karamihan. Hindi ito malaking bagay. Ang pagkakaroon ng isang demonyong Diyos sa paligid ay maaaring hindi isang masamang bagay para sa iyo. Nasa iyo na kung gagawin mo o hindi. Ngayon parang ikaw lang sa mundo ang makakatulong kay Luo Yang, so I think it's interesting, haha. Tumawa ang Magic Bird at sinabi. Matapos marinig ang sinabi ng Magic Bird, natigilan si Yang Yiyo. Mukhang wala na siyang choice. Naghukay siya ng malaking butas para sa sarili niya. Ang orihinal na intensyon ay hanapin ang kanyang apprentice na si Luo Yang para sa pangalawang kapatid. Ngayon ay natagpuan na niya siya, ngunit sino ang nakakaalam na si Luo Yang ay talagang isang Diyos ng demonyo?
Ang may dugo sa aso ay mayroon na ngayong dalawang kamalayan si Luo Yang. Kung hindi siya tumulong, mamamatay pa rin si Luo Yang sa huli. Nilamon ng kamalayan ng demonyong Diyos. Kung tutulong siya, maaaring lamunin ng kamalayan ni Luo Yang ang kamalayan ng Diablo at maging nangingibabaw. Ito ay katumbas ng pagliligtas kay Luo Yang sa pagbabalat kayo. Ano ba naman ta? Kung ililigtas niya siya, si Luo Yang ay parang bomba na nagnanais ng kanyang buhay anumang oras at kahit saan. Kung hindi niya ito ililigtas, ang panunood kay Luo Yang na pinangungunahan ng kamalayan ng Diablo ay katumbas ng pagpatay sa kanya, na salungat sa kanyang orihinal na intensyon. Mukhang wala na siyang choice. Malinaw na mapanganib na iligtas siya, ngunit ang hindi pagliligtas sa kanya ay pinapanood lamang siyang mamatay. Hirap pang ipaliwanag sa pangalawang kapatid sa hinaharap. Sa isang buntong hininga, hinirang siya ni Yang Yiyo, at wala siyang pagpipilian. Natural, kailangan niyang iligtas siya at tulungan si Luo Yang na isama ang kamalayan ng Diablo. Panginoong Luo Yang. Lord Luo Yang. Nang natulala si Yang Yiyo, si Ding Hepeng at ang apat pa ay lumapit sa kabaong ng dugo at sumigaw ng Luo Yang. Nagulat din si Ding Hepeng at iba pa sa pagsabog kanina lang. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyari, naisip nila na maaaring mapanganib ito. Hindi kailanman sinabi ni Yang Yiyo kay Ding Hepeng at sa iba pa ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Luo Yang mula simula hanggang katapusan. Sa oras na ito, naramdaman niyang dapat niyang sabihin kay Ding Hepeng at sa iba pa na hayaan silang isipin si Luo Yang. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam, si Luo Yang ay magkakaroon ng kamalayan ng demonyo sa susunod na sandali, at maaari niyang patayin ang lahat. Nasa kanya ang itlog ng Kunpang at kailangan niyang maging mapagbantay sa lahat ng oras, hindi pa banggitin si Ding Hepeng at iba pa. Si Luo Yang sa kabaong ng dugo ay tila medyo na-distract at nagpapagaling pa. Sinabi rin ng Magic Bird na huwag muna siyang istorbohin, at natural siyang gagaling. Pinutol ni Yang Yiyan si Ding Hepeng at ang iba pa, at naglaan ng oras para sabihin sa lahat ang tungkol kay Luo Yang at ang kamalayan ng demonyo. Siyempre, ilang salita lang ang sinabi ni Yang Yiyan tungkol sa itlog ng Kunpang, at hindi niya sinadyang sabihin kay Su at sa iba pa ang tungkol kay Kunpang. Gayunpaman, maaaring hindi nila alam ang itlog ng Kunpang na siyang pangunahing punto. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam, mas mabuti. Matapos pakinggan ito, napabuntong hininga ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos pumayag ni Yang Yiyan na tulungan si Luo Yang, nabuhayan ng loob si Ding Hepeng at ang iba pa. Pagkatapos niyang magsalita, isang medyo mahina ngunit kaaya-ayang boses na parang dilaw na ibon ang tumunog, "Salamat." Ang dalawang maiikling salitang ito ay nagpapalambot sa mga buto ng mga tao, at ang mga ito ay napakasarap pakinggan. Lumingon ang lahat sa isang iglap, ngunit hindi nila namalayan na lumabas si Luo Yang sa kabaong ng dugo at tumayo sa likuran nila. Nakita ni Yang Yiyo na ang mga mata ni Luo Yang ay nakatutok sa kanya, at halata na ang pasasalamat ay para sa kanya. At parang alam na niya ang lahat. Natigilan si Yang Yiyo dito, at pagkatapos mag-react, mabilis niyang sinabi, "Payag ka, miyembro din ako ng Refining Immortal Alliance, ito ang dapat kong gawin, at maaaring may koneksyon sa pagitan natin, I-verify ko ito mamaya, ano ang nararamdaman mo ngayon?" Nang marinig ito ng pasasalamat, nadama niyang nasulit ang panganib. Kabanata 2007, Pagbabantay laban kay Luo Yang pagkatapos pumasok sa kabaong. Ay medyo iba sa naisip niya. Naisip ni Yang Yiyan na si Luo Yang dapat ang tipong may mapagmataas na ugali. Pagkatapos ng lahat, narinig niya si Ding Hepeng at ang iba na nagsabi na si Luo Yang ay isang master sa antas ng Immortal Lord. Ngayon ay tila mas malumanay ang ugali ni Luo Yang kaysa sa inaakala niya. Gayunpaman, hindi makita ni Yang Yiyan ang antas ng paglilinang ni Luo Yang, at hindi niya alam na pinagsama nito ang kamalayan ng Diablo sa kanyang katawan o kung ano ang naranasan niya rito. Ang kanyang cultivation ay dapat na higit pa sa kaharian ng Immortal Lord, kaya normal lang na hindi niya ito makita. Siyempre, ang problema ngayon ay hindi ang punto. Ang punto ay ang kamalayan ng demonyo sa katawan ni Luo Yang ay isang bomba. Dalawang kamalayan sa isang katawan, isang walang kamatayan at isang demonyo, at isa rin itong demonyo. Ipinaalala nito kay Yang Yiyan ang magkapatid na sina Lu Zuoxi at Lu Yushu noong nakaraan. Noong nakilala niya ang magkapatid na Lu noong nakaraan, ang magkapatid na Lu ay iisang katawan, ngunit ginamit ng nakatatandang kapatid na babae na si Lu Zuoxi ang katawan ng nakababatang kapatid na si Lu Yushu. Ngunit ang magkapatid ay karaniwang magkakasuwato, at pagkatapos ng lahat, pagkatapos makamit ni Lu Zuoxi ang Nascent Soul, tinahak niya ang landas ng mga nakakalat na immortal, at ang pagkatapos ng grupo ay perpekto. Ito ay katulad ng Luo Yang ngayon, ngunit mayroong isang mahalagang pagkakaiba. Mas komplikado ang sitwasyon ni Luo Yang. Sinabi niya na ito ay isang tema na nahahati sa dalawang bahagi. Ito ay isang katawan pagkatapos ng lahat, ngunit mayroon itong dalawang kamalayan. Ayon sa God at Demon Bird, sa kalaunan ay magsasama sila.
Ngayon ito ay depende sa kung ang kamalayan ni Luoyang ay lumalamon at nagsanib sa Demon God ng kamalayan, o kung ang Demon God ng kamalayan ay nilalamon at pinagsanib ang kamalayan ni Luoyang. At sa panahong ito, walang katiyakan kung kailan lalabas ang kamalayan ng Demon God sa kanyang katawan. Kaya parang time bomb. Walang nakakaalam kung sasabog si Luoyang pagkatapos madamina ng Demon God ng kamalayan sa susunod na sandali. Kung hindi naputol ang kamalayan ng Demon God at napinsala niya ng husto gamit ang itlog ng Kunpang sa pagkakataong ito, maaaring matagal nang nilamon si Luoyang. Ang lalabas sa harap ng lahat ay isang demonyong Diyos na nakasuot ng balat ni Luoyang. Ito ay tiyak na dahil ang kamalayan ng Demon God ay napinsala niya ng husto, kaya ayon sa Diyos at Demon Bird, si Luoyang ay may pagkakataon na ngayong makipaglaban sa kamalayan ng Demon God. Depende sa swerte niya. Sa sandaling ito, binago ni Luoyang ang kanyang lakas. Siya ay nagpakita sa harap ng lahat at nagsabi ng isang salita ng pasasalamat kay Yang Yiyo. Natural na alam ni Yang Yiyo na naiintindihan niya ang nangyari sa kanya. Hindi na kailangang magtanong ng iba pa. Ang pinakamahalaga ngayon ay umalis muna dito. Matapos niyang sirain ang Xingqiu Formation, maaaring gumuho ang espasyong ito anumang oras. Sa kasong ito, ngumiti si Yang Yiyan kay Luoyang at sinabing, huwag kang maging magalang. Malapit nang gumuho ang espasyo dito. Lumabas muna tayo at pagkatapos ay magreminisce. Alam mo ba kung paano lumabas? Yang Yiyan ay hindi magalang at direktang nagtanong kay Luoyang. Oo, tumango si Luoyang upang ipakita na alam niya, at pagkatapos ay itinuro ang kabaong ng dugo at sinabing, lahat ay sumunod sa akin sa kabaong ng dugo, at pagkatapos ay natural kang makaalis dito. Kabaong ng dugo. Sumimangot si Yang Yiyan at medyo nalilito ayon sa God and Demon Bird. Ang kabaong na ito ng dugo ay hindi bagay sa kamalayan ng demonyo kung makapasok ang lahat, magkakaroon ba ng anumang problema? Dapat mong malaman na ang kamalayan ng demonyo sa katawan ni Luoyang ay maaaring magising at sumakop sa katawan ni Luoyang anumang oras. Sa oras na iyon, sa loob ng kabaong ng dugo, ito ang magiging tahanan ng kamalayan ng demonyo. Sino ang makakalaban sa kamalayan ng demonyo? Walang tiwala si Yang Yiyan. Parang nakikita ang pag-aalala ni Yang Yiyan, mahinang sinabi ni Luoyang, may isa pang pagbabago sa mundo sa loob ng kabaong na ito, at mapipigilan nito ang pagbaluktot sa espasyo, huwag mag-alala. Nakikinig sa mga salita ni Luoyang, gustong sabihin ni Yang Yiyan, hindi ako nag-aalala tungkol dito, nag-aalala ako sa kamalayan ng Diablo sa iyong katawan. Pero isipin mo, ang devil consciousness ay napigilan lang niya ng Kunpang egg, sa tingin ko hindi ito dapat magising ng ganoon kabilis. At saka, hanggat nasa kamay niya ang itlog ng Kunpang, hindi siya natatakot na magulo ang kamalayan ng Diablo. Dagdag pa rito, malumanay na nagsalita si Luoyang, at ang pakikinig sa kanya ay palaging nagpapalambot sa mga buto ng mga tao. Naisip lang niyang na magtiwala kay Luoyang kahit minsan. Anyway, may Kunpang egg, kaya bale. Sabi ng Magic Bird na ang daan palabas ay dapat may kaugnayan sa kabaong ng dugo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sasabihin niya ang lahat na pumasok sa kabaong ng dugo, ngunit sino ang nakakaalam na sa oras na ito, ang espasyong ito ay biglang nanginig. Boom boom. Nako, nagsisimula ng gumuho ang espasyo. Buti na lang at wala nang ibang choice. Sumigaw si Yang Yiyan, lahat ay pumasok sa kabaong ng dugo. Ikanaway ni Luoyang ang kanyang kamay at ang halo ng kabaong ng dugo ay kumikislap, at ang mga ron sa ibabaw ay kumikislap. Ang susunod na sandali ang lahat ay lumukso sa kabaong ng dugo. Pagkapasok, gaya nga ng sinabi ni Luoyang, mayroon talagang ibang mundo sa loob. Mula sa labas, walang kakaiba sa loob, isang kabaong lang na pwedeng mahiga para sa isang tao. Ngunit nang tumalon ang lahat, nalaman nilang may special force sa loob. Napakalaki ng espasyo sa loob, at lahat ay lumitaw sa isang bulwagan. Kumpleto ang lahat ng kasangkapan at iba pa. Everyone, please sit down. I will activate the power of the blood coffin and jump through space. Then we can natural go out. Inanyayahan ni Luoyang ang lahat na maupo. Gayunpaman, ang espasyo sa bulwagan ay halos 200 hanggang 300 metro kwadrado, na sapat na. Nang matapos magsalita si Luoyang, kinurot niya ang magic formula gamit ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali ay nakarinig lamang ng dagandong si Yang Yiyan, iniisip na dapat takpan ni Luoyang ang takip ng kabaong. Pagkatapos ay malinaw niyang naramdaman na may ilang di nakikitang puwersa na mabilis na kumikilos sa loob ng bulwagan. Ipinapalagay na ina-activate ni Luoyang ang space shuttle power ng blood coffin at aalis dito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pagkaalis ko dito. Nasa Xiandan City pa ba? Anyway, ngayon ay pumasok na ako, at wala akong choice kundi magtiwala kay Luoyang. Gayunpaman, kailangan pa ring magbantay ni Yang Yiyo laban kay Luoyang, o maging magbantay laban sa kamalayan ng Diablo. Kaya sinadya o hindi sinasadyang tumabi siya kay Zexang, at kinuha si Zexang para harangan ang lahat.
Kung naramdaman niyang may mali, ilalabas niya ang Kunpang Egg, ang kaaway ng kamalayan ng Diablo, anumang oras. Sa sandaling ito, si Luo Yang ay nasa isang lugar sa harap ng Inner Hall, kung saan maraming runang nakaukit. Habang patuloy siyang naglalaro ng mga galaw ng kamay, may daloy ng hangin sa mga rune o sa hangin. Sa oras na ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yio. Tila seryosong hinihiling ni Luo Yang ang lahat na lumabas. Hanggat hindi siya naging demonyo, magiging madali ang lahat. Alam na ngayon ng iba kung ano ang nangyayari kay Luo Yang. Gayunpaman, ito ay lubhang mapanganib, at sinasadya o hindi nila sinasadyang dumistansya ang kanilang sarili mula sa Luo Yang. Hindi nagtagal ang oras na ito, ngunit tumigil si Luo Yang. Pagkatapos ay naramdaman ng lahat na yumanig ang bulwagan. Tiningnan ni Yang Yian si Luo Yang na kinakabahan. Sa susunod na sandali, ngumiti si Luo Yang at mahinang sinabi, natapos na natin ang space shuttle. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, dapat ay tumugon na tayo sa Xiandan City. Ngayon ay maaari na tayong lumabas. Nang marinig ito ni Luo Yang, natuwa ang lahat. Matapos makatakas sa kamatayan, sa wakas ay bumalik sila sa Xiandan City. Masaya silang lahat. Gayunpaman, sumimangot si Yang Yian nang marinig niyang magsalita si Luo Yang. Sa sinabi ni Luo Yang, tila hindi siya sigurado kung saan siya lilito. Bumalik siya sa Xiandan City nang hindi niya narinig na sinabi niya na walang mangyayaring aksidente. Paano kung may aksidente? Hindi napigilan ni Yang Yio na tanungin si Luo Yang, hindi mo ba makontrol ang kabaong na ito ng dugo? Well, to be precise, this blood coffin is not mine, it belongs to my demon consciousness. I haven't merged her consciousness, medyo alam ko lang kung paano buksan at gamitin ang blood coffin, kaya hindi talaga ako sigurado. At saka, ang pagbagsak ng Xingqiu Formation ay nakaapekto sa spatial na paglalakbay ng kabaong ng dugo sa isang tiyak na lawak, kaya hindi ko matiyak kung nakabalik na kami sa Xiandan City sa oras na ito. Siyempre, hindi kailangang magpanik ang lahat. Hindi man natin matiyak kung nakabalik na ba tayo sa Xiandan City, isang bagay ang sigurado, talagang nakabalik na tayo sa Fairyland. Malalaman mo kapag lumabas ka at tumingin. Tumayo kayong lahat sa porma sayon na ito, at ilalabas ko ang lahat. Mahina pa ring nagsalita si Luo Yang, parang isang mahinang babae, na ipinagmamalaki na hindi maiwasan ng mga tao na mahalin siya. Dahil din dito mas nakaramdam ng kagaanan si Yang Yio. Kahit ngayon siya ay si Luo Yang, hindi ang kamalayan ng demonyo. Boss! Pagkatapos magsalita ni Luo Yang, umugang ang porma sayon sa bulwagan, at isang halo ang lumiwanag. Si Bao Shanguang ay medyo nababalisa. Pumasok siya sa formation at tumangala. Nagulat siya at sinabing, wow, nakabalik na ako sa Xiandan City. Magagamit ko ang walang kamatayang kamalayan ko para pagmasdan ang labas. Nasa Xiandan City kami. Haha, nakalabas na rin ako sa wakas. Lord Luo Yang, paalisan mo ako agad. Sandali lang, sabay tayong tumayo sa formation at sabay tayong lumabas. Malumanay na nagsalita si Luo Yang na nakangiti. Matapos marinig ito, ang iba ay tumayo sa porma sayon. Gaya ng inaasahan, magagamit ang kanilang walang kamatayang kamalayan. Nalaman nilang bumalik talaga sila sa Xiandan City, at ito ang kanya na pinasok nila sa simula. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Yang Yio matapos marinig ang usapan ng lahat. Siya at si Zexang ay pumasok sa porma sayon. Tumangala siya sa langit. Ang walang kamatayang kapangyarihan ay talagang may lalabas upang makita ang labas. Ito talaga ang kanyan sa simula. Sa wakas ay gamaan ang loob niya. Gayunpaman, walang nakapansin na sa sandaling ito, bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Luo Yang, at isang dampi ng pula ang sumilay sa kanyang mga pupil. Kabanata 2008, Kinakalkula ng Kamalayan ng Diablo. Walang nakapansin sa kakaibang ngiti sa mukha ni Luo Yang, dahil sa wakas ay nakalabas na ang lahat sa Devil City pagkatapos ng makitid na pagtakas. Sa oras na ito, nang makita nilang ito ay ang Immortal Pill City sa labas, ang kanilang mga puso ay lumipad na palabas. Maging si Yang Yian ay walang pagbubukod. Sa susunod na sandali, sinabi ni Luo Yang, maghandang palabesan ang lahat. Kumislap ang halo sa formation sa hall. Swoosh, swoosh. Isa-isa silang nawala sa formation, halatang lumabas na lahat. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yian si Luo Yang na nakatayo sa tapat niya nang nakangiti. Naglaho ang lahat ng tao sa formation, at tanging siya lang ang nakatayo sa formation. Isang masamang premonition ang lumitaw. Luo Yang, ikaw. Blankong nagsalita si Yang Yian, ngunit huminto siya bago niya natapos ang isang pangungusap, dahil nakita niya ang pulang kulay sa mga mata ni Luo Yang. Fuck! Naunawaan kaagad ni Yang Yian na hindi alam ni Luo Yang kung kailan siya pinangungunahan ng mga iniisip ng Diablo. Ang Diyos! At sinabi na noon ng Demon Bird na ang labanan sa pagitan ng kamalayan ng Diablo at Luo Yang para sa dominanteng kapangyarihan ng katawan ay hindi regular, at walang mga palatandaan.
Siya ay nagbabantay laban kay Luo Yang, o sa halip, laban sa kamalayan ng demonyo ni Luo Yang, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya magiging pabaya sa huli. Ang kamalayan ng demonyo ay labis na napupuot sa kanya, at sinabi sa kanya ng Diyos na demonyong ibon na mag-ingat. Paano siya naging maingat? Nagbabantay siya mula nang magising si Luo Yang, hanggang ngayon ay medyo maikli lang siya. Siya, naging pabaya kung tutuusin. Pero, hindi siya masisisi dito. Siya ay nakabantay sa lahat ng paraan, at hindi niya niluwagan ang kanyang pagbabantay hanggang sa nakita niya ang Xiandan City ngayon. Ngunit niluwagan ng lahat ang kanilang pagbabantay. Tao rin siya. Nakaligtas siya sa isang near-death experience sa Demon City, at kahit sino ay marirelax ang kanilang pagbabantay kapag nakita niya ang Xiandan City. At wala siyang nakitang kakaiba kay Luo Yang. Sinong mag-aakala na magbabago siya sa sandaling ito? O siya ay talagang pinangungunahan ng kamalayan ng demonyo sa loob ng mahabang panahon, ngunit siya ay nakabalat kayo ng husto. Nang makita ang mapupulang mga mata ni Luo Yang, ang unang naisip ni Yang Yian ay hindi direktang lumipad pataas, ngunit kumuha ng Kunpang Egg. Dahil alam niya na ang espasyo sa loob ng kabaong ng dugo ay ang tahanan ng kamalayan ng demonyo, at ang portal upang makalabas ay maaaring sarado sa isang pag-iisip lamang mula sa kamalayan ng demonyo. Hindi siya maaaring lumipad palabas, pabayaan ang array portal. Kung hindi niya ito pinalabas, hindi siya makakalabas. Mas mabuting protektahan ang sarili kaysa gawin iyon. Gamit ang itlog ng Kunpang, mayroon siyang paraan upang pigilan ang kamalayan ng demonyo. Boom! Ang buong Blood Coffin Hall ay umungal, at ang array portal ay nagsara, o ang takip ng kabaong, na sinundan ng isang panginginig, at naramdaman ni Yang Yiu na ang kabaong ng dugo ay tila lumilipad. Sabay labas ng kanyan. Si Ding Hepeng at iba pa ay nagyayapa sa paglabas. Ngunit sumigaw si Zexang, Yunzi. Sa sigaw ni Zexang, napagtanto ng lahat na may mali. Sa pagbabalik tanaw, wala si Yang Yiu sa pinangyarihan, ngunit ang kabaong ng dugo ay sumara ng malakas, at pagkatapos ay isang kislap ng liwanag ng dugo ang pumihit sa espasyo at agad na nawala. Guro. Grandmaster. Sa oras na ito, gaano man katanga ang lahat sila ay nag-react sa mga nangyayari. Malamang na ang kamalayan ng demonyong Diyos ang nangibabaw kay Luo Yang, at sa gayon ay direktang iniwan si Yang Yiu sa loob ng kabaong ng dugo, at sa wakas ay direktang nakatakas sa kalawakan. Ngayon ay nagbago ang mukha ng lahat. Inalis ng demonyong Diyos si Yang Yiu, at sa espasyo ng kabaong ng dugo na pinangungunahan ng kamalayan ng demonyong Diyos, ano ang mga kahihinatnan? Ding Hepeng. At ang iba ay nagkatinginan, talagang hindi alam ang gagawin. Tiningnan ni Zexang ang kabaong ng dugo na nawawala ngunit tumangala sa langit at umungal, at agad na nagbago sa kanyang orihinal na anyo at lumipad palayo. Gusto niyang habulin ang kabaong ng dugo, o Yang Yiu, at ayaw niyang malagay sa gulo si Yang Yiu. Sa Kunpang Egg na ito ay nasa kamay pa rin ni Yang Yiu, si Yang Yiu ay hindi dapat magkaproblema pa rin. Bagamat umalis ang kabaong ng dugo sa kalawakan, na may induction sa pagitan niya at ni Yang Yiu, mararamdaman ni Zexang ang tinatayang direksyon. Maabutin man niya o mahanap, hahabulin niya ito. Asawa ni Master, hintayin mo ako. Nag-react din si Meng Tian at naging stream of light para habulin si Zexang. Si Ding Hepeng, Bao Shanguang, Yao Buyan, at Xing Yuanming ay naiwan sa field, nakatingin sa isa't isa. Sumunod tayo sa kanya. Si Bao Shanguang ay lingkod lamang ni Yang Yiu, at siya rin ay nababalisa sa oras na ito. Ngunit pinigilan siya ni Ding Hepeng, matandang Bao, huwag kang mabalisa, huwag kang magbulag-bulagan, ang kabaong ng dugo ay hindi na makakahabol sa paglalakbay sa kalawakan, at sinundan na siya ni Miss Zexang at Meng Tian, kaya hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, dapat tayong bumalik sa Immortal Alliance sa lalong madaling panahon. Una, iuulat natin sa punong tanggapan ang usapin tungkol kay Lord Luo Yang, at ikalawa, hahatiin natin ang ating mga tropa sa ilang grupo, pakilusan ang mga disipulo ng Immortal Alliance, at simulan ang paghahanap kasama ang Xiandan City bilang sentro. Ito ang pinakaangkop na paraan. Oo, sumasang-ayon ako sa kaayusan ni Old Ding. Nagsalita din si Yao Buyan. Ang mga mata ni Xing Yuanming ay kumikislap at sinabing, salamat kay Brother Dawis Tiang sa kanyang pag-aalaga sa pagkakataong ito, pagkatapos nating bumalik, ang mga tao sa aking Demon Pill Palace ay mag-aambag din sa paghahanap. Maraming salamat, Lord Xing, pinasalamatan siya ni Ding Hepeng. Naisip din ni Bao Shanguang na may katuturan ang mga salita ni Ding Hepeng, kaya't tumanggaw siya at hinimok, kung gayon, bumalik tayo sa Immortal Alliance ng mabilis. Sa sandaling ito, sa loob ng kabaong ng dugo. Inilabas ni Yang Yiu ang Kunpang Egg sa kanyang kamay at hinawakan si Luo Yang, o ang Luo Yang Demon God Consciousness, sa malayo. Haha, anak, sumuko ka ng matalino, at bibigyan kita ng sakit. Puno ng pula ang mga mata ni Luo Yang habang tinitingnan niya si Yang Yiu at nagsalita ng masama. Nasaan si Yang Yiu?
Si Luo Yang, na nakatingin sa Demon God Consciousness, ay hindi maiwasang kabahan, pagkatapos ng lahat, kaharap niya ang isang Demon God. Ngunit hindi siya natalo sa labanan, at pagkatapos na marinig ang mga pananakot na salita ng kamalayan ng Demon God, mamantong hininga din siya, kung may lakas ka ng loob, halika rito, papapatayin kita sa pagkakataong ito. Alam niyang hindi siya inatake ng demonyong ito, at tiyak na natatakot siya sa itlog ng kunpang sa kanyang kamay, kung hindi ay sinalakay na niya ito noon pa man, sa halip na banta siya rito. Ang kamalayan ng demonyong Diyos ay marahas na nagsabi, ito ang aking teritoryo, ako ang may kontrol. Talaga bang iniisip mo na wala akong magagawa sa itlog ng kunpang sa aking kamay? Bata mo sinira ang aking mabubuting gawa, ang puot na ito ay hindi mapagkakasundo, hindi ko mapapawi ang sama ng loob sa aking puso maliban kung papatayin kita. Noon. Tapos na siyang magsalita, pinutol siya niyang Yiyo ng walang paggalang, ba, gusto mong saktan si Luo Yang? Ako ang tiyuhin ni Luo Yang, paanong hindi ko maliligtas si Luo Yang? Ang swerte mo at hindi kita pinatay, at naglakas loob kang takutin ako, halika, gamitin mo ang anumang paraan na mayroon ka, tatanggapin ko. Habang hawak ang itlog ng kunpang, walang takot si Yang. Naramdaman din niya na ang demonyong ito ay natatakot sa kanya, o natatakot ito sa itlog ng kunpang sa kanyang kamay. Matagal siyang hindi kumikilos, pero panay ang pananakot dito. You kid no shit. This body is the reincarnation of this God, and now this God is just a part of me, anong problema mo? You kid must die today. Ang kamalayan ng demonyong Diyos ay nagbabanta pa rin kay Yang Yiyo. Sa oras na ito, ang Diyos at demonyong ibon sa balikat ni Yang Yiyo ay hindi napigil ang sampain, ikaw na mahinang manok, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Ang itlog ng kunpang sa iyong kamay ay ang pinakamalaking kalaban ng demonyo. Kahit nasa espasyo ng kabaong ng dugo na ito, wala siyang magagawa sa iyo, ngunit pakiramdam ko na kapag kaladkarin mo ito, maaaring may mangyari. Ang kunpang na itlog sa iyong kamay ay ang pinakamalaking kaaway ng demonyo. Kahit nasa espasyo ng kabaong ng dugo na ito, wala siyang magagawa sa iyo, ngunit nararamdaman ko na kung kaladkarin mo ito sa ganito, maaaring may mangyari. Ang kunpang na itlog sa iyong kamay ay ang pinakamalaking kaaway ng demonyo. Sugpuin siya kapag napigilan siya, magiging maayos ang lahat. Hahaha. Ang Diyos at Demon Bird ay hindi nakikipag-usap sa isa't isa sa pagkakataong ito, at natural na narinig ng kamalayan ng demonyo ang sinabi nito. Ang kamalayan ng demonyo ay tumawa ng malakas, at pagkatapos ay ang kanyang figure ay kumislap at nawala sa lugar, ganap na nawala. Ngunit ang kanyang boses ay umalangaw sa buong bulwagan, hindi ko inaasahan na ang isang ibon ay may kaunting kaalaman. Oo, ang dakilang Diyos na ito ay talagang labis na takot sa itlog ng kunpang, at humihinto rin sa oras, kung hindi ay matagal na kitang pinatay. Pero huli na para mag-react ngayon. Ang dakilang Diyos na ito ang magkokontrol sa kabaong ng dugo para pumunta sa isang magulong fairyland sa mundo ng engkanto. Pagdating ko doon, hahanap ako ng lugar ng kasamaan at maghain ng dugo sa kabaong ng dugo. Talagang gagawin kitang puzzball at tatawagan itong bahagi ng kabaong ng dugo. Ikaw ba? Sa tingin mo ba ay hindi ka kayang harapin ng dakilang Diyos na ito? Anong biro? Kapag namatay ka, ang itlog ng kunpang ay nasa bulsa ng dakilang Diyos na ito. Kapag nilamon ko ang kamalayan ni Luo Yang at hinigup at pino ang itlog ng kunpang, ito na ang panahon para sa dakilang Diyos na ito na ibalik ang katawan ng demonyong Diyos, hahaha. Unti-unting nawala ang nakakalokong tawa. Malinaw, ang demonyo ay umalis sa kabaong ng dugo. Bagay ng demonyo itong kabaong ng dugo. Binuksan niya ang kabaong ng dugo tulad ng pagpasok ni Yang Yiyo at paglabas ng Chen Kunpot sa kanyang kalooban. Ang mukha ni Yang Yiyo ay naging sobrang pangit. Kung tutusin, minamaliit niya ang demonyong Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang demonyong ito ay hindi lamang nagpaplanong patayin siya para ilabas ang kanyang galit, kundi para makuha din ang itlog ng kunpang. Sa palagay ko, ang pagpino sa kanya ay isang side job lang, at ang paghahanap ng lugar kung saan magagamit ang kabaong ng dugo para pinuhin ang itlog ng kunpang ang tunay na layunin. Sa pagkakataong ito, lubusan na ang kamalayan ng Diyos ng demonyo. Kabanata 2008, Kinakalkula ng kamalayan ng Diablo. Walang nakapansin sa kakaibang ngiti sa mukha ni Luo Yang, dahil sa wakas ay nakalabas na ang lahat sa Devil City pagkatapos ng makitid na pagtakas. Sa oras na ito, nang makita nilang ito ay ang Immortal Pill City sa labas, ang kanilang mga puso ay lumipad na palabas. Maging si Yang Yian ay walang pagbubukod. Sa susunod na sandali, sinabi ni Luo Yang, maghandang palabesan ang lahat. Kumislap ang halo sa formation sa hall. Swoosh, swoosh. Isa-isa silang nawala sa formation, halatang lumabas. Chapter 209 na Chaos in the Fairyland. Ano ang dapat gawin ngayon ni Crow? Tanong ni Yang Yiyo sa Diyos at demonyong ibon. Ano?
Ikaw na mahina, sabi ko mag-iingat ka, pero nabigo ka pa rin. Nagsumpa ang Diyos at ibong demonyo. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, buong oras akong nakabantay, ngunit sino ang nakakaalam na bigla niya akong sasalakayin kapag lalabas na ako? At hindi mo ba nakita na pinalabas niya ang lahat? Sino ang mag-aakala na ang kanyang kamalayan ng demonyo ay madyay gising at makokontrol? Kung pag-uusapan, si Yang Yiyo mismo ay nalungkot din. Galit na sinabi ng Diyos at demonyong ibon, oo, nag-iingat ka, ngunit ikaw ang huling nagpapahinga. Naghihintay lang ang mga tao sa sandaling iyon nang magpahinga ka. Ano ang mali sa pagsuko ng iba para makaalis? Ang iba ay ibang tao, at ikaw ay ikaw. Para lang maparalisa ka. Pinutol ni Yang Yiyo ang Diyos at demon na ibon, okay, huli na para magsabi ng kahit ano ngayon. Sabihin mo lang sa akin, maaari bang masira ang sirang kabaong na ito ng puwersa? Hehe, wait lang, ito ang Yellow Spring Blood Coffee na gawa sa Yellow Spring Blood Jade. Hindi ito isang ordinaryong fairy weapon gaya ng iniisip mo. Ito ay isang likas na kayamanan na higit pa sa antas ng top-grade fairy weapons. Ito ay isang kayamanan. Gamit ang iyong kasalukuyang lakas, gusto mong pilitin na basagin ang kabaong ng dugo at makaalis. At ito ay walang kabuluhan na nakikita mo sa lahat ng lugar. Ang bulwagan na ito. Kung walang kumokontrol dito, madaling sabihin, marahil maaari mong subukan ito, ngunit ngayon, halata na ang demonyo ay lumabas, siya ang kumokontrol sa kabaong ng dugo, at ang pagbuo nito ay napakalakas na hindi ko alam kung paano ito basagin. Binuhusan siya ng Diyos at Demon Bird ng malamig na tubig ng walang pag-aalinlangan. Galit na galit si Yang Yiyan na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya ang ibon tungkol dito. Dahil sinabi ng ibon na hindi ito maaaring baliin, kung gayon hindi ito maaaring sirain. Pagkatapos, huminga ng malalim, muling nagtanong si Yang Yiyan kung gayon. Sa tingin mo ba ay talagang mapadalisay tayo ng Diablo? Hehe, kung totoo ang sinabi ng Diablo, pumunta sa Chaos Fairyland para humanap ng lugar ng kasamaan para magtayo ng pormasayon at maghain ng dugo para dalisayan, ikaw, isang mahinang Han Yuan Daoist, ay magiging isang pool ng dugo sa ilang minuto. Ang Yellow Spring Blood Coffee ay may kapangyarihan ng Yellow Spring, na kapareho ng antas ng kapangyarihan ng Yin at Yang. Hindi mo na maintindihan ngayon. Mayroong 5 elemento ng kapangyarihan sa mundo, at ang pinagmula ng 5 elemento ay ang kapangyarihan ng Yin at Yang. Ang kapangyarihan ng Yellow Spring at ilang minorya na kapangyarihan ay higit na lumampas sa kapangyarihan ng 5 elemento. Sa oras na iyon, pabayaan ang pagpino sa iyo, ang itlog ng kunpang ay hindi maaaring ligtas. Ang Magic Bird ay nagbigay kay Yang Yiyan ng ilang tanyag na agham. Nang marinig ni Yang Yiyan ang mga salitang ito, hindi niya napigil ang sabihin, inilagay ko ang itlog ng kunpang sa tiyan. Bigla siyang tumigil dito, pero nagningning ang mga mata niya. Natural, naisip niya ang Chen Kunpot. Ligtas na itabi ang kunpang egg sa Chen Kunpot space. Pagkatapos ay maaari siyang pumasok sa Chen Kunpot upang maiwasang mapino ng kabaong ng dugo. Ngunit hindi, kayang pinuhin ng Diablo ang Chen Kunpot. Hindi siya maniniwala kahit bugbugin siya hanggang mamatay. Hindi natapos ni Yang Yiyo ang kanyang pangungusap dahil natatakot siyang marinig siya ng Diablo. Anyway, hindi siya natatakot sa Chen Kunpot. Bakit hindi mo subukang pinuhin ito? Nag-react ka na sa wakas, biro ng Diyos at demonyong ibon. Ang Chen Kunpot ay talagang ang pinakamahusay na payong. Let's go, pumasok na tayo sa Chen Kunpot space. Gusto kong makita kung paano ako dinadalisay ng Diablo, hehe, natawa si Yang sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Siyempre, nakipag-usap siya sa Diyos at Demon Bird sa pamamagitan ng voice transmission. Teka, ano ang pagmamadali mo? Hindi ngayon ang oras para pumasok sa Chen Kunpot. Dapat na sinusubaybayan ng Diablo ang lugar na ito. Kapag naghain siya ng dugo, pumasok ka sa Chen Kunpot upang maiwasan ito. Sa oras na iyon, tiyak na uubusin ng kapangyarihan ang paghahagis ng Diablo, at magkakaroon ka ng pagkakataong baliktarin ang mga mesa at harapin siya. Naiintindihan mo ba? Sinabi ng Diyos at demonyong ibon sa paghahatid ng boses. Ngumiti ng masama si Yang Yiyan at sinabing, hehe, nag-iisip ka pa rin, okay, makikinig ako sa iyo. Hahayaan kong isipin ng Diablo na patay na ako, at kapag pumasok siya, pipigilan ko siya sa isang iglap. Magiging kawili-wili ang mukha niya. Pagkatapos ay nagsimulang mag-usap ang lalaki at ang ibon kung paano linlangan ang Diablo. Mahaba ang oras sa kabaong ng dugo. Gamit ang Chen Kunpot, si Yang Yiyan ay may tiwala sa kanyang puso. Hindi siya nagmamadali. Pa-impulse siyang umupo at nagsimulang magnilay. Hindi niya alam kung kailan ito magsisimula. Ito. Tumatagal ng mahabang panahon para makapunta sa magulong Fairyland. Anyway, hindi siya makalabas, kaya maghintay na lang. Bagamat matagal nang nasa Fairyland si Yang Yiyan, hindi pa siya nakakapunta sa maraming lugar.
Noon, sinabi ng Diablo na gusto niyang pumunta sa ilang Chaos Fairyland. Parang hindi magandang lugar. Alam din iyon ni Yang Yiyo at tinanong niya ang Diyos at Demon Bird, Crow, alam mo ba kung ano ang Chaos Fairyland? Kung tungkol sa ibang mga lugar, maaaring hindi ko alam, ngunit ang Chaos Fairyland sa mundo ng mga engkanto ay sikat na sikat. Ang bawat diwata na lumabas para magkaroon ng karanasan ay nakakaalam nito. Ang mga mahihinang tulad mo na hindi pa nakakalabas ng bahay ang hindi nakakaalam. Ininsulto pa rin ng Diyos at Demon Bird si Yang Yiyo at nagpatuloy, hindi ko na matandaan kung gaano na ito katagal, ngunit nagpunta ako sa Chaos Fairyland kasama ang iyong matandang bastard master na si Yon Changxi minsan. Paano ko ilalarawan ang lugar na iyon? Ito lamang ang walang batas na lugar sa mundo ng mga engkanto, kung saan walang mga patakaran, ngunit may mga patakaran sa lahat ng dako. Tumigil, huminto, magsalita ng maayos. Sa susunod na magsalita ka, huwag mong banggitin ang aking matandang lalaki, o huwag mo akong sisihin sa pagbunot ng lahat ng iyong buhok. Ano ang masasabi tungkol sa walang mga patakaran, ngunit may mga patakaran sa lahat ng dako? Hindi ba ito isang contradiction? Pinutol ni Yang Yiyo ang Diyos at Demon Bird at tinitigan ito. Sok, sa paningin ko, si Yon Changxi ay isang matandang bastard. Nang sabihin ito ng Diyos at Demon Bird, itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at itinikom kaagad ang kanyang bibig. Sabi ko na nga bastos ka, ako lang ang makakagalit sa matanda, hindi ikaw. Kinagat ni Yang Yiyo ang kanyang mga ngipin at tinitigan ang Diyos at Demon Bird. Sige, bibigyan kita ng pabor. Ang Diyos at Demon Bird ay talagang natatakot na si Yang Yiyo, isang mahinang manok, ay bumunot ng lahat ng mga balahibo nito. Ituloy mo ang pagsasalita, nakikinig ako. Si Yang Yiyo ay sinenyasan ng Diyos at Demon Bird na magsalita ng maayos. Ang Diyos at Demon Bird ay umubo at nagsabi, ang dahilan kung bakit sinasabing walang mga patakaran sa Chaos Immortal Realm, ngunit mayroong mga patakaran sa lahat ng dako, ay dahil. Paano ko ilalagay ito, sa lugar na iyon, sa madaling salita, ang mga dragon at isda ay pinaghalo, may mga immortal na nagkasala ng 10 krimen, iyon ay, ang mga pinilit na lumabas sa immortal na mundo, at iba pa. Ay mga demonyo rin, mga immortal na multo, mga immortal na halimaw, at iba pa. At kahit na ilang iba pang makapangyarihang nilalang ay makikita sa Chaos Immortal Realm. The Chaos. Napakalaki ng Immortal Realm. Maaaring may ilang, 12-dosenang, daan-daan, libu-libu, 10-10,000, o higit pang immortal na mga bundok sa iba pang immortal na mundo, na bumubuo ng isang immortal na kaharian, ngunit ang Chaos Realm ay iba. Isa itong bundok ng engkanto, ngunit kilala ito bilang pinakamalaking bundok ng engkanto sa buong mundo ng engkanto. Ang bundok ay kilala bilang isang fairy realm. May isip mo kung gaano kalaki itong fairy mountain. Walang immortal na makapagsasabi ng malinaw kung gaano kalaki ang Chaos Immortal Realm, ngunit ito ay talagang isang lugar kung saan nakatago ang dumi at dumi. Mayroong pinakamaraming lahi at organisasyon ng nilalang sa mundo ng engkanto, at lahat ng uri ng kakaibang nilalang ay umiiral. Saan ka man magpunta, ikaw ang magiging hari ng mga immortal. Ang lungsod ng Xianyan ay huwag maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Minsan maaari kang pumatay at magnakaw sa iyong kalooban, syempre, ang saligan ay kailangan mong magkaroon ng lakas upang pumatay at mabuhay. Sa lakas, maaari kang maging hari at hegemonya doon, walang batas, walang nagmamalasakit sa iyo, walang pakialam kung ikaw ay naglilinang ng mga immortal o mga demonyo, kung saan ang langit, ay impyerno din, ang Chaos Immortal Domain ay kilala rin bilang ang pinakamalaking underground black market sa immortal na mundo. Maging ang ilang mga superpower sa immortal na mundo ay pupunta doon para mamili. Dahil mayroong libu-libong kakaibang lahi at nilalang sa Chaos Immortal Domain, natural na magkakaroon ng libu-libong kakaibang kayamanan ng langit at lupa. Hanggat maaari mong pangalanan ang mga kayamanan ng langit at lupa sa immortal na mundo, mahahanap mo ang mga ito sa Chaos Immortal Domain. Walang tunay na pinuno sa Chaos Immortal Domain. Ang organisasyon ng kapangyarihan ay masyadong magulo, at walang sino man ang maaaring mamuno dito. May isang tsismis na ang isang pinamagatang immortal na emperador ay pumunta sa Chaos Immortal Domain at gustong pamunuan ng Chaos Immortal Domain at maging emperador doon, ngunit siya ay namatay. Ngunit hulaan mo kung paano siya namatay. Sa pagsasalita tungkol dito, bumili ng suspense ang Diyos at Demon Bird at huminto upang tanungin si Yang Yiyo. Casual na sinabi ni Yang Yiyo, syempre siya ay pinatay ng isang Immortal Emperor na kapareho ng level, o ng isa pang titled Immortal Emperor. Paano pa kaya siya mamamatay? Isang Immortal Emperor, o isang titled Immortal Emperor, ang pinakamakapangyarihan sa mga Immortal Emperors. Sino ang makakapatay sa kanya ng madali? Kahit na sila ay kinubkob ng parehong antas ng Immortal, ito ay tama. Tumawa ang Diyos at Demon Bird at nagsabi, haha, anak,
kung sasabihin ko sa iyo kung sinong titulo na Immortal Emperor ang pinatay ng hindi kilalang tao, o kahit isang maliit na Hanyuan Daoist Immortal, maniniwala ka ba? Nagsisimula ang Kabanata 2010. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo, anong biro? Isang Hanyuan Daoist ang pumatay sa isang titulo na Immortal Emperor. Paano ito posible? Natural na hindi naniniwala si Yang Yiyo. Ang Diyos at Demon Bird ay tumawa at nagsabi, kung ang isang Hanyuan Daoist ay gustong pumatay ng isang titled Immortal Emperor sa alinmang lugar sa Immortal Realm, ito ay magiging isang pipe dream, ngunit sa Chaos Immortal Realm, ito ay masyadong normal. Ang isang Hanyuan Daoist na pumatay sa isang titled Immortal Emperor ay gumamit lamang ng isang galaw at pinatay ang titli Immortal Emperor. Imposible. Hindi naniwala si Yang Yiyo, ngunit alam niya na dahil sinabi iyon ng Diyos at Demon Bird, totoo iyon, at hindi na siya kailangang kulitin. Oo nga, ang Diyos at Demon Bird ay nagpatuloy, ang kasaysayan ng Chaos Fairyland ay napakahaba, kasing aga ng kapanganakan ng mundo ng engkanto. Ito ay isang mahiwagang lupain, dahil ang Honghuang clan ay umiiral pa rin sa Chaos Fairyland. At ang Hanyuan Daoist na pumatay sa titled Immortal Emperor ay usap-usapan na mula sa angkan ng Honghuang. Honghuang, iyon ay isang panahon kung saan umiral ang mga Diyos at demonyo. Ang mga labi ng lupain ng Honghuang ay matatagpuan sa Chaos Fairyland, kaya hindi nakakagulat na pinatay ng Hanyuan Daoist ang isang titled Immortal Emperor. Marami ring mahiwagang at misteryosong practitioner sa Chaos Fairyland, maraming mahiwagang aura, mga lugar na puno ng fairy aura, Yinsha lands na puno ng demonic aura, poisonous miasma lands, at iba pa. Kaya ang Chaos Fairyland ay isang mahiwagang lugar. Ngunit ito rin ay isang lugar kung saan maaari kang mawala ng iyong buhay anumang oras. Kung mahina ka, karapat-dapat kang patayin at walang magmalasakit sa iyo. Kung malakas ka at gusto mong maging hari, tyrant, haha, baka tumalon ang mahinang manok at patayin ka sa isang galaw. Ilang mga tao mula sa mga pangunahing puwersa sa mundo ng engkanto o maging ang Nine Heavens ang nang-ahas na pumunta sa Chaos Fairyland. Ito ay magulo at walang batas, ngunit may mga tuntunin at kaayusan sa hindi nakikita. Sinabi ng Diablo na dadalhin niya tayo sa Chaos Fairyland para humanap ng lugar sa Yinsha para magsakripisyo ng dugo at dalisein ka. Madali lang, ngunit sa palagay ko ay ayaw ng Diablo na matarget ng mga tao ng Refining Fairy Alliance bago siya sumanib sa kamalayan ni Luo Yang, kaya ang pagpunta sa Chaos Fairyland ay isang magandang pagpipilian. Kung tutuusin, ito ay isang lugar kung saan nakatago ang dumi, at ito rin ang pinakamagandang taguan. Nakinig si Yang Yiyo sa mga salita ng Diyos at Demon Bird at nahulog sa malalim na pag-iisip. Mukhang ang Chaos Fairyland na ito ay talagang isang lubhang mapanganib na lugar. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay isang lugar na puno ng walang katapusang mga posibilidad. Meron. Maraming lahi ng mga monghe at nilalang dito. Ito ay isang lugar na walang batas, ngunit ipinapakita din sa gilid na ito ay magiging isang himala na lugar, na kilala bilang ang pinakamalaking black market sa buong mundo ng engkanto, na isang magandang lugar para sa kanya. Nasa kamay pa rin ng Qijian Dan daw ang huling Jinyuan Hanyuan Xiandan, at nag-aalala siya kung saan mahahanap ang walang kamatayang gamot. Kung totoo ito gaya ng sinabi ng God and Demon Bird, kung gayon ang immortal na mga materyales sa gamot na kailangan niya ay dapat matagpuan sa black market sa Chaos Fairyland. Siyempre, ang tanong na ito ay masyadong maaga para sa kanya ngayon, sa kondisyon na maaari muna siyang makatakas mula kay Luo Yang, na nasa kamalayan ng Demon God. Hindi niya alam kung gaano kalayo ito mula sa direksyon ng Xiandan City hanggang sa Chaos Fairyland. Hindi sinasadya ni Yang Yiyo na kalkulahin ang oras, ngunit parang ilang buwan na ang lumipas. Sa madaling sabi, nalaman niyang laging gumagalaw ang kabaong ng dugo, ibig sabihin ay palagi silang nasa kalsada. Hindi pa rin alam kung kailan sila makakarating sa Chaos Fairyland, at mas lalong hindi alam kung masisira niya ang sitwasyon ng kamalayan ng Demon God sa pamamagitan ng pagtatago sa Qiankun Pot. Nadama ni Yang Yiyo na mula ngayon, ang kanyang landas ng paglilinang ay puno ng hindi kilalang mga variable. Alinman ay matatapos na siya, Anyway, hindi siya makalabas, at walang paraan upang malutas ang kasalukuyang problema. Hindi niya alam kung kailan magkakaroon ng turnaround. Si Yang Yiyo ay nakaupo lamang sa bulwagan ng kabaong ng dugo at nagpatuloy sa pakikipag-chat sa Diyos at demonyong ibon tungkol sa Chaos Fairyland. Makabubuting malaman pa niya. Hindi man siya makalabas ngayon, hindi ibig sabihin na hindi na siya lalabas. Hanggat huminto ang kamalayan ng Diablo at nagsasagawa ng paghahain ng dugo sa kanya, magkakaroon siya ng pagkakataon. Halos pagkalkula, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. 1 taon, 2 taon. Sa huli, halos hindi niya nakalkula ang oras. Anyway, hindi siya makalabas. Ang kamalayan ng Diablo ay magsasagawa ng isang paghahain ng dugo sa kanya. Ang pagkakataon ay natural na darating. Ang tanging magagawa niya ay maghintay. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas.
Si Yang Yiyu ay hindi matindaan ng malinaw, pati na ang pagkalkula ng oras. Isang araw, naramdaman niyang tumigil na ito sa wakas. Sa oras na ito, natuwa siya. Kung ano ang darating sa wakas ay dumating. Mahinang manok, humanda ka. Malamang magsisimula na ang Diablo, sabi ng Magic Bird. Tumango si Yang Yiyu para ipakita na alam niya. Oo naman, sa oras na ito, naramdaman na lang ni Yang Yiyu na biglang yumanig ang blood coffin hall at parang huminto. To be honest, medyo kinakabahan talaga siya. Magsisinungaling kung hindi siya kinakabahan. Ang paraan at reaksyon ng kamalayan ng Diablo ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Yang Yiyu. Nang huminto ang kabaong ng dugo, ang hanay ng inscription ng buong bulwagan ay nagsimulang pumutok sa liwanag ng dugo, at pagkatapos ang buong bulwagan ay napuno ng masasamang espiritu. Pagkatapos ay dumating ang madilim na tawa ng kamalayan ng demonyong Diyos, anak, tamasahin ang Reg Along inihanda ng dakilang Diyos na ito para sa iyo, hahaha. Ang mapagmataas na tawanan ay kumalat sa buong bulwagan ng kabaong ng dugo. Malungkot ang mukha ni Yang Yiyu at tumatakbo ang kapangyarihan ng walang kamatayang diwa. Hinimok niya ang Chenkun Creation Power na maging handa na harapin ang mga susunod na pagbabagong nangyari. Malinaw na ang buong bulwagan ng kabaong ng dugo ay napuno ng masasamang espiritu. Sa operasyon ng Inscription Array, ang hangin ng buong Blood Coffin Hall ay napuno ng masasamang espiritu. Para kay Yang Yiyu, natural na hindi siya magtatago sa Chenkun Pot Space sa oras na ito, at least kailangan niyang linlangan ang kamalayan ng demonyong Diyos. Ang unang hakbang ay patakbuhin ang kapangyarihan ng buong katawan para ipagtanggol. Hindi nagtagal, naramdaman niya na ang masamang espiritu sa bulwagan ng kabaong ng dugo ay pakapal, at isa pang mas malakas na puwersang yin ang lumitaw din. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanya sa ngayon. Ang kapangyarihan ng Chenkun Dao Yuan ay mas mataas kaysa sa kapangyarihan ni Xian Yuan, ngunit hindi ito vegetarian. Maaari itong ganap na ipagtanggol laban sa epekto ng masasamang puwersang ito. Ngunit hindi alam ni Yang Yiyu kung gaano siya katagal makakapit, dahil ang kapangyarihan ng demonyo sa Blood Coffin Hall ay hindi lamang tumataas, ngunit nagbabago rin. Ang mga demonyong kapangyarihang ito ay naging mas makapal at masin. Nagsisimula na talaga itong magbago. Ngunit para kay Yang Yiyu, maaari pa rin niyang harapin ito pansamantala. Hindi niya masira ang kapangyarihan ng Chenkun Dao Yuan sa kanya. Hehe, anak, kailangan kong sabihin na ang kapangyarihan sa iyo ay medyo kawili-wili, ngunit kung sa tingin mo ay kaya mong ipagtanggol laban sa kabaong ng dugo at paghahain ng dugo ng dakilang Diyos na ito, nagkakamali ka. Ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sa kabaong ng dugo ng dakilang Diyos na ito, pabayaan ang iyong paglilinang bilang isang Hanyuan daw siyan lamang, kahit na ikaw ay isang Diyos o demonyong nararamdaman. Ang paraan ng demonyo ay, sa sandaling ito, matagumpay na tumawa ang kamalayan ng Diablo sa buong bulwagan. Ang Diablo sa puso ni Yang Yiyu ay talagang sinusubaybayan ng Blood Coffin Hall. Hindi siya isang taong madaling sumuko. Malamig siyang bumantong hininga at sinabing, kung ano man ang ibig sabihin ng Diablo, gamitin mo lang sila. Ako ang hahabulin. Nangangarap ka kung gusto mo akong pinuhin ng maliit na kapangyarihang ito. Haha, talaga. Subukan natin. Gusto kong makita kung matapang ka o hindi. Ngumisi ang demonyo. Sa sumunod na sandali, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Yang Yiyu. Malinaw niyang naramdaman na ang kapangyarihan ng Diablo sa buong bulwagan ay tumaas, at ang hindi niya inaasahan ay nagbago ito mula sa matinding yin hanggang sa matinding yang, ngunit ang mga apoy ay lumitaw sa bulwagan ng hindi nakikita. At sila ay dalawang magkaibang kapangyarihan ng apoy. Ang isa ay sobrang yang at napakalakas, at ang isa ay sobrang yin. Sa kasong ito, naramdaman ni Yang Yiyu na ang kapangyarihan ni Chenkun Dao Yuan sa kanyang katawan ay nagsimulang umatras. Nagbago ang kanyang mukha at ipinatawag ni Yang Yiyu ang mga damit na engkanto para lumaban. Pagkatapos magsuot ng damit na engkanto, bumuti agad ang sitwasyon. Pero ang hindi niya inaasahan ay nagbago na naman ang Blood Coffin Hall. Ngunit ito ay isang serye ng mahinang dilaw na agos ng hangin na dumating sa kanya sa isang iglap. Bukod dito, ang mga inscription sa bulwagan ay tumaas ng may dakilang kapangyarihan, at ang napakalakas na momentum ay nagsimulang maghugas patungo sa kanya. Bitik. Ilang saglit lang ay nagbibitak talaga ang mga damit na engkanto sa kanyang katawan, at puno ng bitik ang mga damit na engkanto. Ang mga damit na ito ay ang mga damit ng engkanto na nakuha niya nang makuha niya ang mana ng walang kamatayang Kijun. Ito ay isang napakagandang top-grade na damit ng engkanto, ngunit hindi niya inaasahan na hindi nito kayang tiisin ang epekto ng gayong dilaw na daloy ng hangin. Ang mga damit na engkanto ay walang silbi. Ang mas nakakatakot ay naramdaman ni Yang Yiyu na ang walang kapantay na momentum at pressure sa bulwagan ay patuloy na nakakaapekto, kahit na direkta sa kaluluwa. Noong una, gusto niyang ipatawag ang Donghuang Bell at ang Gate of the Nether City para labanan, ngunit alam niyang hindi niya ito mapipigilan.
Sa kabaong ng dugo, hindi maramdaman ng saradong espasyo ang mga batas ng langit sa labas ng mundo. Marami sa mga mahiwagang kapangyarihan ng mga magsasaka ay ang mga pamamaraan ng langit at induction ng tao. Lahat sila ay tinatakan dito, nakatumbas ng pagputol ng induction ng langit. Wala itong epekto, at tumataas pa rin ang kapangyarihan ng Blood Coffin Hall. Kahit na ipatawag niya ang Donghuang Bell at ang Poisonous Gate, wala itong silbi. Ang mas nakapipinsala sa kanya ay ang kapangyarihan. Naisip ni Yang Yiyu na ang dilaw na airflow power ay dapat na kapangyarihan ng underworld na binanggit ng Diyos at Demon Bird. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay talagang labis na nakapangyayari. Alam niyang wala siyang paraan para harapin ito. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe. Salamat.